Na-inlove ako sa tita Yara ko. Para mapasuko ako at tuluyang sumuko sa nararamdaman ko para sa kanya, sinadya niyang ipakita sa akin ang pagiging malapit nila ni Blaze, ang batang Panginoon ng angka ng Nether Serpent, sa ilalim ng puno ng itinakdang pag-ibig. Kahit sa ganoong kaselang sandali, binalaan pa rin niya akong ibaon ang damdaming wala akong karapatang angkinin. Gaya ng gusto niya, sa mismong sandaling iyon, nagpa siya akong tahakin ang landas ng pagkalimot sa damdamin. Putulin ang pag-ibig, iwaksi ang emosyon, at protektahan ang lahat ng nabubuhay. Kinabukasan, lumuhod ako sa harap ng kataas-taasang pinuno. Nagulat ako, kataas-taasang pinuno, dinarakip ng Diyos ng demonyo ang napakaraming espiritu, upang pinuhin ang mga ito, ilabas ang walang katapusang puot ng mga ito, buksan ang hanay ng pagpipino ng demonyo, at ibaon sa kaguluhan ang tatlong daigdig. May paraan ba para mapigilan ito? Iisa lang ang paraan, may isang taong kailangang talikuran ang pag-ibig at tahakin ang landas ng pagkalimot sa damdamin, saka lamang maililigtas ang mundo. Bago pa makapagsalita ulit ang kataas-taasang pinuno, humakbang na ako. Ako ang gagawa niyon. Kian, kapwa namatay ang ama at ina mo sa digmaan ng mga immortal at demonyo. Ikaw na lang ang huling natitirang miyembro ng angka ng dragon, hindi kita maaaring hayaang gawin iyon. Isa pa, hinding-hindi papayag si Diyosang Yara. Nang mabanggit ang pangalan ni Yara, napakuyom ako ng kamao. Ang tunay na anyo ni Diyosang Yara ay isang makalangit na soro na maisyam na buntot. Isa siyang matalik na kaibigan ng mga magulang ko. Noon, namatay ang mga magulang ko kasama ang buong angka namin sa larangan ng digmaan ng mga Diyos at demonyo, at ako lang ang natirang bagong silang. Dinala ako ni Yara sa makalangit na kaharian at siya ang nagpalaki sa akin, hinayaan pa niya akong tawagin siyang Yara. Pero matapos ang daan-daang taong magkasama kami, matagal nang hindi ko na makontrol ang nararamdaman ko para sa kanya. Lalo lang akong pinatatag ng isipang iyon. Dahil wala na akong natitirang pamilya, ako ang pinakamainam na piliin para tahakin ang landas ng pagkalimot sa damdamin. At tungkol naman kay Diyosang Yara, lagi niyang inuuna ang ikabubuti ng nakararami. Para sa kapakanan ng tatlong daigdig, tiyak na hindi siya tututol. Malalim na bumuntong hininga ang kataas-taasang pinuno. Dahil buo na ang pasya mo, pagbibigyan kita. Pagkaraan ng 7 araw, bubuksan ko ang landas ng pagkalimot sa damdamin para sa iyo sa tuktok ng Ebaispi. Humayo ka at paghandaan mo itong mabuti. Opo. Mariin akong tumango at umalis sa bulwagang makalangit. Pagbalik ko sa palasyo ng mga immortal, kararating lang ni Yara kasama ang isang immortal na Panginoon sa tabi niya, ang nobyo niyang si Blaze, ang batang Panginoon ng angka ng Nether Serpent. Kaswal niyang ipinatong ang braso niya sa braso ni Yara. Ang isang araw sa kalangitan ay katumbas ng 1 taon sa mundo ng mga mortal. Naglakbay kami sa mundo ng mga mortal ng buong 1 taon. Pagod na ako ngayon, gusto ko nang magpahinga. CJ. Habang pinagmamasdan ko silang papalayo, tila may matalim na sakit na tumarak sa puso ko. Dahil ang ngiting iyon ay dati para lang sa akin, pero tuluyan nang nagwakas ang lahat 100 taon na ang nakalipas, matapos kong ipagtapat ang nararamdaman ko para sa kanya. Noon ang unang pagkakataong nagalit siya sa akin, tinitigan niya ako ng masama at pinagsalitaan ng mabigat. Kian, alam mo ba talaga ang sinasabi mo? Mas matanda ako sa iyo ng 1,000 taon. Nakatatanda mo ako. Hindi naman tayo magkaangkan ni magkadugo. Paano mo masasabing nakatatanda kita? Kung wala kang nararamdaman para sa akin, bakit napakabuti mo lagi sa akin? Mula noon, tuluyan niya akong hindi pinansin, hanggang 10 araw na ang nakalipas, nang isama niya si Blaze pabalik sa palasyo ng mga immortal. Sinabi niyang pakakasalan niya si Blaze at simula na raw noon ay tito na ang itatawag ko rito. Tumanggi ako. Kinagabihan, naramdaman ko ang pagnanasa ni Yara na gumising sa sarili kong katawan. 300 taon na ang nakalipas, nasugatan ako habang nangangaso ng mga demonyo. Habang ginagamot ako ni Yara, isang hibla ng espiritu naming dalawa ang napunta sa isa't isa. Mula noon, nagkaugnay ang 5 naming pandama at naging magkakabit ang aming mga puso, kaya nararamdaman namin ang lahat ng nararamdaman ng isa't isa. Kapag nasasaktan siya, ako ang unang nakaalam. Nang gabing nagising ang pagnanasa ni Yara, walang sinumang mas nakaalam kaysa sa akin kung ano mismo ang ginagawa nila ni Blaze. Sa sandaling iyon, tuluyan ang namatay ang puso ko. Pagbalik ko sa kasalukuyan, walang ibang lumukob sa akin, kundi walang katapusang kapaitan. Iniwas ko ang tingin ko. Habang nakatayo sa ilalim ng puno ng naglahong pag-ibig, tinanggal ko sa baywang ko ang espiritong palawit na jade na suot ko mula pa noong 100 taong gulang ako, ang pinakauna mismong regalong ibinigay sa akin ni Yara. Ang mismong punong ito ang ipinatanim sa bakuran dahil mahal ko siya.
Minsan ko nang ibinuhos ang buong puso ko sa ilalim ng punong ito, pero ako lang pala ang may nararamdaman. Tiningnan ko ang puno, itinaas ang kamay ko, at iwinasiwas ang manggas ko. Lahat ng bulaklak nito ay nalanta sa isang iglap. Ang damdaming hindi dapat umiral ay dapat tuluyang putulin. Wala nang dahilan para may maiwan pa. Pagkaraan ng 4 na araw, sa oras na tahakin ko ang landas ng pagkalimot sa damdamin, wala nang kahit katiting na emosyon ang magigising sa akin sa bawat magagandang alaala ng nakaraan. 3 araw na lang ang natitira, nagtungo ako sa hilagang dagat. 400 taon na ang nakalipas, nangako sa akin si Yara rito na matutupad ang lahat ng gusto ko. Pero siya rin ang naging tanging bagay na hindi ko kailanman nakuha. Hindi nagbago ang tanawin pero hindi na ito kasing ganda ng naaalala ko. 2 araw na lang ang natitira, nagtungo ako sa bundok Kunlun at sa lambak ng 10,000 bulaklak. Sa Kunlun, si Yara ang nagturo sa akin ng mga pamamaraan ng pagkultiba. Sa lambak, minsan niyang pinamulaklak ang lahat ng bulaklak sa buong bundok para sa akin lang. Hindi na katulad ng dati ang mga bulaklak. Tahimik akong tumayo roon sa gitna nila at malalim na bumuntong hininga. Maging ang huling bakas ng alaalang iyon ay tuluyan na ring naglaho. Pinunasan ko ang mga luha sa gilid ng mga mata ko at nilisan ang lambak, naglakad sa ilalim ng napakadilim na gabi. Pagbalik ko sa palasyo ng mga immortal, nakabalik na rin sina Yara at Blaze, may daladalang napakaraming gamit. Pagkapasok ko pa lang, tinawag na ako ni Blaze. Kian, halika rito. Napakarami kong pasalubong para sa iyo mula sa mundo ng mga mortal. Walang emosyon ko silang tiningnan at umiling. Salamat pero hindi ko kailangan. Kumilos si Blaze na parang walang narinig, dinampot ang isang pulang balabal na may bordang gintong sinulid at itinapat iyon sa akin. Tumama sa paningin ko ang matingkad na pulang tela, parang dugo. Sa isang iglap, naalala ko ang nakakatakot na tagpong naliligo sa dugo ang mga magulang ko at ang buong angkan namin. Biglang umusbong ang matinding pagkasuklam sa dibdib ko at agad kong naitulak palayo ang balabal. Pagkakita roon, agad na nanlamig ang ekspresyon ni Yara. Napakawalang galang mo. Binigyan ka na nga ng regalo ni Blaze, tinanggihan mo pa. Ang malamig niyang mga salita ay tumarak sa puso ko na parang matalim na talim at halos mawalan ako ng hininga. Pasensya na, pero talagang hindi ko ito kailangan. Pagkasabi niyon, halos patakbo akong umalis. Pero hindi pa man ako nakakalayo ng 2 hakbang, naabutan na ako ni Yara at nakakunot noon niya akong hinarap. Hindi mo pa rin gusto si Blaze, hindi ba? Kailangan mong maintindihan ang isang bagay. Simula ngayon, magiging isang pamilya na tayo. Sandaling natigilan ang isip ko sa narinig niya. Pagkatapos, may kumislap na pulang liwanag sa dulo ng daliri niya. Napatingin ako roon. May nakatali sa kanang palasingsingan ni Yara na isang pulang sinulid. Sa mundo ng mga immortal, nagsusuot ng pulang sinulid sa palasingsingan ang mga magkasintahang malapit ng ikasal. Nahulaan kong pakakasalan ni Yara si Blaze. Hindi ko pa siya kailanman nakitang tratuhin ng ganoon kabuti ang isang lalaki. Hindi ko lang inasahang mangyayari iyon ng ganoon kabilis. Binabati kita, Yara. Mahina siyang umusal bilang tugon at isiniksik sa mga kamay ko ang pulang balabal. Isuot mo ito sa araw ng kasal namin ni Blaze. Hindi niya ako binigyan ng pagkakataong tumanggi at tumalikod na siya. Umalpas ang pait sa dibdib ko. Ang Yara na nakilala ko noon ay laging gumagalang sa mga pasya ko. Hindi niya ako kailanman pipilitin sa bagay na ayaw ko. Halos hindi ko na siya makilala. Bumalik si Yara sa tabi ni Blaze at bahagya kong narinig ang malambing nilang pag-uusap. Yara, bakit napakahigpit mo kay Kian? Ayaw mo ba sa kanya? Ayaw ko. Malinaw na umabot sa pandinig ko ang boses ni Yara. Ang 2 salitang iyon ay parang malaking batong bumagsak sa akin. Mahigpit kong niyakap ang pulang balabal, ipinatong ang isang kamay sa dibdib ko, at mahina akong bumulong habang walang laman ang mga mata ko. Huwag kang mag-alala, Yara, bukas mawawala na ang pabigat na ayaw mo. Pagbalik ko sa silid ko, matagal akong nakipagbuno sa sarili ko bago ako nagpasyang magpaalam ng maayos kay Yara. May isa pa kasi akong gustong ibigay sa kanya, bilang sukli sa lahat ng taong pinalaki niya ako, kapalit ng mga magulang ko. Pero pagkapagbukas ko ng kahong-kahoy, wala na itong laman. Dapat naroon ang kayamanan ng angka ng dragon, ang napakagandang jade. Sinumang magsuot nito ay madadalisay ang espiritual na kapangyarihan at lubos na lalakas ang kanilang pagkultiba. Hindi lang iyon ang pinakamahalaga kong pag-aari, iyon din ang tanging naiwan sa akin ng mga magulang ko. Pero ngayon, wala na ang jade. Nanlamig ang puso ko dahil mula mismo sa kahon, naramdaman ko ang presensya ni Yara. Kinuha ko ang kahon at lumabas. Wala si Blaze sa bakuran. Si Yara lang ang naroon mag-isa. Pagkakita pa lang niya sa kahon, naunawaan na ni Yara kung bakit ako naparoon at agad niya itong inamin.
Ilang araw na ang nakalipas, hindi na umusad ang pagkultiba ni Blaze, kaya ibinigay ko sa kanya ang jade para ma-absorb niya. Wala ka noon kaya nakalimutan kitang sabihan. Ituring mo na lang na may utang ako sa iyo. Sabihin mo kung anong kapalit ang gusto mo. Habang pinakikinggan ko kung gaano niya iyon kadaling sinabi, parang tuluyang lumubog ang puso ko. Sapat nang isuot ang jade para gumana ang kapangyarihan nito, pero napakadali niya itong ibinigay kay Blaze, at tinulungan pa niya itong ma-absorb sa katawan nito. Yara, alam mo bang ang jade na iyon ang tanging pamana sa akin ng mga magulang ko? Tanong ko habang nanginginig ang boses ko. Tumango si Yara. Siyempre, alam ko. Kaya sabihin mo na lang kung ano ang gusto mong kapalit. Tiningnan ko ang walang anumang bakas ng pag-aalala sa mukha niya at napangiti ng mapait. Hindi na kailangan, balak ko rin naman talagang ibigay iyon sa iyo. Yara, isa lang ang hihilingin ko, kaarawan ko ngayon. Pwede mo bang samahan ako ngayong gabi? Kian, binabalaan na kita, huwag ka nang magkaroon ng ganoong damdamin. Kinagat ko ang labi ko. Wala na, ipinapangako ko. Gusto ko lang magpaalam ng maayos, iyon lang. Matagal akong tinitigan ni Yara. Hindi ko alam kung bakit, pero hindi na niya nagawang tumanggi. Matapos ang mahabang katahimikan, matigas niyang sinabi. Sige, naiintindihan ko. Magkita tayo mamayang gabi sa pangunahing bulwagan. Pagkaalis niya, inihain ko ang pagkain sa mesa. Unti-unting lumipas ang oras at dumilim ang kalangitan. Alam kong ayaw ni Yara na mapalapit sa akin, kaya hindi ko na inasahang darating pa siya. 6 na oras na lang ang natitira bago ako umalis. Doon ko narinig ang mga yabag sa likuran ko. Lumingon ako. Magkasabay na naglalakad papunta sa akin sina Yara at Blaze. Kian, tito mo na ngayon si Blaze. Isinama ko siya para ipagdiwang ang kaarawan mo. Wala ka namang tutol, hindi ba? Palihim akong napangisi sa sarili ko. Alam kong hindi pa rin ako lubos na pinagkakatiwalaan ni Yara. Natatakot siyang baka may gawin ako kapag kaming dalawa lang, kaya isinama niya si Blaze bilang bantay at babala. Nilunok ko ang sakit na unti-unting umahon sa dibdib ko at pinilit ngumiti. Salamat, Yara. Salamat, Tito. Pagkaubos ko ng laman ng baso ng alak, nanigas ang mga labi ko. Hindi ko na magawang piliting ngumiti. Habang lalong bumibigat ang katahimikan, biglang sumabog ang mga paputok sa tahimik at maitim na kalangitan. Sabay-sabay kaming napatingala. Pagkakita roon, agad na nagdilim ang mukha ni Yara. Kian, ano ba ang ginagawa mo? Itinaas ko ang isang kamay at ginamit ang mahika ko, pinailan lang ito sa madilim na kalangitan. Blaze at Yara, naway mapuno ng kaligayahan at kapayapaan ang buhay ninyong dalawa. Pagkatapos ay humarap ako kay Yara at marahan akong ngumiti. Yara, naway manatiling buo ang pagsasama ninyong dalawa, huwag nawa kayong maghiwalay magpakailanman, buong puso ko kayong hinihiling ng kaligayahan. Malakas na kumabog ang puso ni Yara habang biglang nilamon ng matinding pagkabalisa ang buong katawan niya. Tumigas ang ekspresyon niya at hinila niya ako papunta sa bakuran, sa ilalim ng puno ng naglahong pag-ibig. Hindi man lang niya napansin na nalanta na ang lahat ng bulaklak nito. Tinitigan niya lang ako at mariing nagtanong. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Tahimik ko lang siyang tiningnan at sa puso ko lang sinagot. Gusto ko lang magpaalam ng maayos. Hindi man ito ang inaasahan ko, tuluyan na ring nagwakas ang damdaming 200 taon kong kinimkim. Yara, hindi mo pa ako binabati ng maligayang kaarawan. Tiningnan ako ni Yara, malamig na malamig ang boses niya. Sinabi ko na sa iyo, tigilan mo na ang kung ano-anong hinihiling mo. Ikakasal na ako at malaki ka na rin. Panahon na para humanap ka ng sarili mong makakasabay sa pagkultiba. Pagkasabi niyon, tumalikod siya at naglakad palayo. Tahimik kong pinanood ang likod niya at mahina akong bumulong. Hindi na. Pagkatapos ng gabing ito, iaalay ko na ang sarili ko sa landas ng pagkalimot sa damdamin, puputulin ang pag-ibig, iwawaksi ang emosyon, at hindi na muling masasangkot sa makamundong buhay. Diyos ang Yara, naway hindi na tayo muling magkita habang tayo'y nabubuhay. Pagkaraan ng 6 na oras, nakatayo ako sa tuktok ng Ibay. Nang sumikat ang unang sinag ng araw sa abot tanaw, nagpakita ang kataas-taasang pinuno. Umalingaw-ngaw ang kanyang makapangyarihang tinig. Kian, bubuksan ko na ang landas ng pagkalimot sa damdamin para sa iyo. Handa ka na ba? Handa na po ako. Hindi pa man tuluyang naglalaho ang mga salitang iyon, isang sinag ng gintong liwanag ang bumaba mula sa kalangitan, nagdurugtong sa langit at lupa habang bumubuo ng napakalaking hanay sa ibabaw ng Ibay. Sa oras na makapasok ako sa loob ng hanay, sisimulan ko na ang pagkultiba sa landas ng pagkalimot sa damdamin.
Tahimik ko itong minasdan, saka itinaas ang kamay ko, tinipon ang mahika sa palad ko, at walang pag-aalinlangang itinarak iyon sa sarili kong katawan. Pilit kong hinugot mula sa loob ng katawan ko ang hibla ng espiritu ni Yara. Napakatindi ng sakit, para bang pinupunit ang buong katawan ko. Namutla ang mukha ko. Binuksan ko ang palad ko at pinakawalan ang hibla ng espiritu. Humayo ka. Bumalik ka na sa tunay mong tahanan. Lumipad ang hibla ng espiritu ni Yara palayo, pabalik sa sarili niyang katawan, habang sa pilitan kong tinawag pabalik ang sarili kong hibla ng espiritu. At sa wakas, bumalik na kami ni Yara sa mga lugar na tunay naming kinabibilangan. Hindi nagtagal, isang mapusyaw na hibla ng espiritu ang lumutang mula sa malayo at muling bumalik sa katawan ko. Samantala, nakatayo si Yara sa bakura ng palasyo ng mga immortal. Una niyang naramdaman ang hibla ng espiritu ko sa loob ng katawan niya na biglang sumiklab sa matinding sakit. Namutla ang mukha niya, at bago pa siya makapag-isip ng gagawin, malinaw niyang naramdaman ang hiblang iyon na sa pilitang hinugot palabas ng katawan niya. Umubo siya ng dugo habang hindi makapaniwalang pinagmamasdan ang hibla ng espiritu ko na tuluyang lumisan sa kanya. Samantalang ako, ni katiting na pag-aalinlangan ay wala habang humakbang papasok sa hanay ng landas ng pagkalimot sa damdamin. Mula sa sandaling ito, putol na ang pag-ibig, wala na ang emosyon, at mabubuhay na lang ako para sa kapakanan ng lahat ng nilalang. Isang alon ng pagbaluktot ng kawalan ang dumaan sa akin, at naramdaman kong sumayad ang mga paa ko sa lupang ito. Saan man ako tumingin, walang katapusang kaparangan ang bumungad sa akin. Isang malawak na bangin, kung saan ang humahagibis na malamig na hangin ay humahampas sa mukha ko na parang matalim na talim, nag-iiwan ng mahapdi at nanlalamig na sakit. Ako ang Diyos ng digmaan ng makalangit na kaharian. Sa loob ng maraming taon, namuhay ako sa larangan ng digmaan ng mga Diyos at demonyo, napapaligiran ng mga putol-putol na katawan at mga sigaw ng paghihirap. Akala ko noon, iyon na ang sukdulan ng kapanglawan. Pero kung ihahambing sa landas ng pagkalimot sa damdamin, kulang na kulang pa iyon. Mas angkop tawaging kalupitan ang larangan ng digmaang iyon. Ang lugar na ito ang tunay na nararapat tawaging mapanglaw. Dito, bukod sa humahagibis na hangin at sa akin, wala nang ibang tunog. Para bang ako na lang ang natitirang buhay na nilalang sa pagitan ng langit at lupa. Hanggang sa abot ng aking paningin, mga buto lang ang nagkalat sa lupa, mga buto ng mga immortal, mga espiritong halimaw, mga demonyo, at naglalakihang nilalang na lubhang nilamon na ng panahon, kaya hindi na makilala ang anyo. Nakatayo pa rin ang mga ito na parang mga mandirigmang hindi kailanman yumuko, nakausli mula sa dilaw na buhangin. Isa itong sinaunang larangan ng digmaan, kung saan hindi mabilang na buhay ang naglaho at naging abo. Nababalot ng buhangin ang buong lupa, at sa bawat bugso ng hangin ay may maliliit na ipo-ipong umiikot. Hindi ako nagsayang ng oras. Hinanap ko ang lugar na may pinakamalakas na hangin at naupo roon upang magkulit ba. Lumipas ang 3 araw na walang anumang pagbabago. Unti-unting sumagi sa isip ko ang isang pagdududa. Ganito lang ba talaga ang landas ng pagkalimot sa damdamin, ang tiisin ang walang hanggang pag-iisa? Lumipas pa ang 2 araw at unti-unti kong napagtantong may mali. Parang mas bumibilis ang pagdaloy ng oras sa lugar na ito. Mas mabilis nang hinihiwa ng buhangin at mga talim ng hangin ang katawan ko kaysa dati, at lalo pang lumalakas at tumatalas ang mga ito, na para bang talim ng labaha. Para bang may taglay itong kakaibang puwersa na unti-unting umuubos sa espiritual kong kapangyarihan at lakas. Wala akong pagpipilian kundi gamitin ang espiritual kong kapangyarihan para protektahan ang katawan ko, at dahil nahati ang focus ko, bumagal ang pagkultiba ko habang mas mabilis namang nauubos ang espiritual kong kapangyarihan. Malayong hindi sapat ang espiritual na kapangyarihang nababawi ko sa pagkukultiba para malabanan ang mga talim ng hangin sa lugar na ito. Sa ika-5 araw, sa wakas ay nahanap ko ang tamang balanse sa pagitan ng pagkukultiba at paglaban sa mga talim ng hangin. Halos wasak na ang katawan ko, puno ng mga hiwa at sugat, pero mas malinaw kaysa kailanman ang diwa ko, at kumikislap sa gintong liwanag ang mga mata ko. Pero bago pa man ako makabawi ng hininga, biglang nayanig ang lupa, sumiklab ang isang liwanag, at nilamon ako ng isang hanay na bigla na lang nagliwanag. Sa isang iglap, naglaho ako sa kinatatayuan ko. Pagdilat ko muli, natuklasan kong nasa isang lugar akong napakadilim, ni sarili kong kamay sa harap ko ay hindi ko makita. Ang higit na nakapagpagulo sa akin ay ang matuklasang tuluyan nang nawala ang espiritual kong kapangyarihan. Para sa isang taong lubos na umaasa sa espiritual na kapangyarihan sa pakikipaglaban, isa na lang akong tigre na wala ng pangil. Pinatatag ko ang loob ko. Dahil narito na rin lang ako, isa-isa ko na lang haharapin ang bawat mangyayari. Sinundan ko ang tanging pinagmumulan ng liwanag na makita ko. Ang hindi ko inaasahan, sa dulo ng liwanag na iyon ay may isang lambak na hitik sa mga bulaklak na iba-iba ang kulay.
wala akong naramdamang ginhawa. Sa lugar na tulad nito, ang biglaan at hindi likas na kagandahan ay lalo lang nakapagpapahiwatig na may mali. Maingat akong lumapit at napansin ang isang kubong pawid. Habang papalapit ako, nakita ko ang malinaw na mga bakas na may nakatira nga roon. Langit-ngit na bumukas ang pintuang kahoy, at isang maputi at balingkinitang kamay ang marahang nagtulak dito. Unti-unting lumitaw ang mukha ng may-ari. Agad akong nagbantay. Ang taong lumabas ay may maputi at kapansin-pansing kagandahan. Matangos ang ilong, maninipis ang mga labi, at higit sa lahat, may pares ng malalambot at mapang-akit na mga matang tila kumikislap sa bawat titig. Sino ka? Ano ang ginagawa mo rito? Ang estranghero ang unang nagsalita. Isang babae. Hindi ako sumagot at sa halip ay nagtanong. At sino ka naman? Kaswal na naglakad ang babae papunta sa upuang pahingahan sa bakuran at naupo. Dahil nakarating ka rito, ibig sabihin ay tinatahak mo rin ang landas ng pagkalimot sa damdamin. Kung ganoon, nakatatanda mo ako sa landas na ito. Mga 1,000 taon na ang nauna ko sa iyo. 1,000 taon? Halos kasing tagal na iyon ang alamat ng Journey to the West. Paano ka pa rin nakakapagpatuloy sa pagkukultiba? May pagdududa ko siyang tiningnan. Mukhang hindi ka na rin bata, pero nandito ka pa rin at sinusubukan mo pa ring maabot ang kaliwanagan. Kapwa ko nagkukultiba, dyan ka nagkakamali. Ang tinatahak ko ay ang landas ng pagkalimot sa damdamin, kaya natural lang na wala akong pakialam sa may makakasama o wala. Dito, tahimik akong nakakapagkultiba nang walang nanggugulo sa akin, bakit pa ako aalis? Dito lang ako nanirahan matapos kong maunawaan ang tao. Pinag-isipan ko ang sinabi niya at kakaibang may punto nga siya. Hanggat wala siyang masamang balak sa akin, wala rin akong interes na usisain pa ang anumang lihim na itinatago niya. Magalang akong nagbigay galang. Patawad sa kawalan ko ng modo. Nakatatanda, ano ba ang lugar na ito at ano ang mga patakaran dito? Sinusubukan mo bang kumuha ng impormasyon mula sa akin? Sige na nga, sasabihin ko rin naman, wala namang masama roon dahil bawat isa ay may sarili niyang landas. Mag-aral kang mabuti rito at balang araw kapag bigla mong naunawaan ang lahat, saka magiging ganap ang landas mo. At tigilan mo na ang pagtawag sa akin ng nakatatanda, pakiramdam ko tuloy na pakatanda ko na. Robin ang pangalan ko. Doon ko naunawaan na pinagbibiruan lang pala niya ako. Wala rin naman akong ibang magagawa, kaya humanap ako ng sarili kong yungib, nilinis ko iyon ng kaunti, at nagsimula akong magkultiba sa kabundukan. Dahil wala akong pakiramdam sa paglipas ng oras, puro pagkukultiba lang ang bumubuo sa mga araw ko, makikipagbiruan kay Robin, saka babalik ulit sa pagkukultiba. Sa paglipas ng panahon, ang kaisa-isang Diyos ng digmaan ng makalangit na kaharian ay hindi na lang nagkukultiba, kailangan na rin niyang mangaso para may makain. Habang lumilipas ang panahon, matapos ang hindi mabilang na pag-uusap, unti-unti kaming naging magkaibigan. Pero pareho naming alam na ang pagkakaibigang iyon ay umiiral lang sa loob ng lambak na ito. Pareho kaming nakikipag-usap sa isa't isa habang may itinatagong tunay na pagkatao. Isang araw, biglang yumanig ng malakas ang buong lambak at nagising ako mula sa pagmumuni-muni. Ano nang nangyayari? Umiling si Robin. Hindi ko alam. Titingnan ko. Samantala, nang malaman ni Yara na pumasok ako sa landas ng pagkalimot sa damdamin, nilamon siya ng matinding pagsisisi. Pinalayas niya si Blaze mula sa palasyo ng mga immortal at araw-gabi siyang nanatili sa Ebais Peak, paulit-ulit akong tinatawag. Kian, nagkamali ako. Hindi sana kita itinulak palayo. Ako ang dahilan kung bakit ka nagdusa ng ganito. Pakiusap, bumalik ka na. Kahit ako pa ang kailangang pumasok sa landas ng pagkalimot sa damdamin, tatanggapin ko. Pagkatapos, nagtungo siya sa kataas-taasang pinuno at nakiusap na buksan ang harang sa paligid ng landas ng pagkalimot sa damdamin. Ngunit tinanggihan ng kataas-taasang pinuno ang kahilingan niya, kaya wala siyang ibang nagawa kundi manatiling nagbabantay sa Ebais Peak araw-araw, umaasang lalabas ako. Naisip pa nga niyang piliting pasukin iyon. Pero ang landas ng pagkalimot sa damdamin ay isang sinaunang larangan ng digmaan na kinalalagyan ng hindi mabilang na mga buto at mga ligalig na espiritu. Kasama ang natitirang kapangyarihan at presensyang naiwan ng bumagsak ang mga makapangyarihang nilalang noon. Kapag pinilit niyang buksan iyon, kakawala ang kaguluhang nakakulong sa loob at maaaring guluhin ang balanse ng buong tatlong daigdig. Pinigilan ni Yara ang padalos-dalos na pagnanasang iyon at nagpatuloy sa pagbabantay araw-araw. Nang magsimulang yumanig ang larangan ng digmaan ng mga Diyos at demonyo, paalis na sana si Yara nang makita niya, sa tapat ng Ebais Peak, sa lamat ng mga Diyos, ang isang figurang biglang lumabas. Agad na sinundan ni Yara ang bahagyang bakas ng enerhiyang iniwan ng figura at natuklasang enerhiya iyon ng demonyo.
Bakit may demonyong dumating sa banal na lupain ng ating mga ninuno? May selyo bang kumawala? Hindi ba ang lugar na ito ang lamat ng mga Diyos? Paano nagkaroon ng lambak na tulad nito rito? Biglang naramdaman ni Yara na unti-unting naubos ang espiritual niyang kapangyarihan. Agad siyang naghanda na umalis sa lugar na ito na tila may kung anong mali. Pero sa mismong sandaling tumalikod siya, ang huling natitirang espiritual na kapangyarihan niya ay nakadama ng presensya ko. Pagkatapos, sa sumunod na sandali, bigla na lang naglaho ang presensya ko. Kian, ikaw ba iyan? Kian. Ilang ulit niya akong tinawag at maingat na hinanap sa buong lambak, pero wala siyang nakita. Naalala ni Yara ang larangan ng digmaan ng mga Diyos at demonyo at dali-dali siyang nagtungo roon. Napakalakas ng pagyanig ngayong araw, naramdaman pa niya iyon kahit nasa Ebais Peak siya. Siguradong alam kong doon din dapat magtungo. Muling nagliyab ang pag-asa sa puso ni Yara. Nagmamadali siyang nagtungo sa pasukan ng guho ng larangan ng digmaan ng mga Diyos at demonyo. Mayroon ba sa inyong nakakita kay Kian na dumaan dito? Diyos ang Yara, nakipaglaban ang Diyos ng digmaan sa Diyos ng demonyo. Mukhang nasugatan siya. Pagkarinig niyon, naglaho ang lahat ng iba pa niyang iniisip. Ang nasa isip na lang niya ay nasugatan na naman ako. Halos madurog ang puso niya sa sakit. Pagkatapos ay naalala niya ang pasukang nakita niya kanina, at may isang ideya ang biglang sumagi sa isip niya. Posible kayang isa pa iyong pasukan papunta sa landas ng pagkalimot sa damdamin? Ang landas ng pagkalimot sa damdamin ay isang sinaunang larangan ng digmaan, at konektado sa lugar kung saan bumagsak ang mga Diyos, kaya makatuwirang magkaugnay ang dalawang iyon. Sa naisip na iyon, bumalik si Yara sa lambak na kakaalis lang niya at muling tinahak ang dating dinaanan papasok. Pero iba na ang pagkakataong ito. Pagpasok niya, malinaw niyang narinig ang mga boses, at isang pamilyar na tunog ang nagpabilis ng tibok ng puso niya. Habang binabagtas ang makikitid na daan, nadatnan ni Yara si Robin na hinuhubad ang mga damit ko habang ginagamot ang mga sugat ko. Ano nang ginagawa ninyong dalawa? Yara, paano ka nakapasok dito? Nangako sa akin ang kataas-taasang pinuno na hindi niya papayagang makapasok si Yara, at hindi niya sisirain ang pangako niya. Kung ganoon, paano nakapasok si Yara rito? Hindi sumagot si Yara. Sa likod ng madilim niyang mga mata, iisang tanong lang ang umiikot. Bakit siya kasama ng babaeng ito? Hindi mapigilan ni Yara ang sarili niyang mag-isip ng mag-isip, at habang lalo siyang naghihinala, lalo ring lumalakas ang selos na halos lumamon na sa kanya. Pinigilan niya ang galit niya at iniunat ang kamay papunta sa akin. Kian, sumama ka na sa akin pabalik. Yara, nakapasok na ako sa landas ng pagkalimot sa damdamin. Hindi na ako titigil ngayon. Kapag pinilit kong putulin ito, matinding kapalit ang babagsak sa akin. Maghahanap ako ng paraan. Hindi mo na kailangang mag-alala tungkol dyan. Makinig ka lang, may hindi pagkakaunawaan sa pagitan natin. Kahit ano pa ang gusto mo, ibibigay ko sa iyo. Malamig ko siyang tiningnan. Ikaw ang gusto ko. Posible rin ba iyon? Tama, ipinapangako ko sa iyo. Basta bumalik ka lang kasama ko, ibibigay ko sa iyo ang kahit ano. Natulala akong nakatingin sa kanya. Yara, ano ba talaga ang sinasabi mo? Hindi ba't pakakasalan mo si Blaze? Dali-daling nagpaliwanag si Yara. Pinaandar ko lang ang lahat ng iyon kasama siya dahil gusto kong sumuko ka na sa nararamdaman mo para sa akin. Para akong nakatingin sa isang taong hindi ko kilala. Sa panlabas, ganoon pa rin siya, kalmado at walang bahid ng emosyon, pero ang mga salitang lumalabas sa bibig niya ay hindi nakatulad ng Yara na nakilala ko. Nang makita niyang nananatili akong tahimik, lumapit pa si Yara. Huwag kang mag-alala. Hindi ko na iyon ulitin. Pero hindi pa rin ako gumalaw kahit isang hakbang. Nanatiling nakatayo ang mga paa ko at kalmado ang boses ko. Ganoon ba? Pero ayoko na sa iyo. Natigilan si Yara. Halos pabulong niyang sinabi. Ano ang sinabi mo? Hindi ko na siya tiningnan at sa halip ay humarap ako kay Robin. Pasensya ka na, nadamay ka pa rito. Ayos lang. Napakarami ko ng taong nakatira rito at napakatagal na rin mula nang huli akong makapanood ng ganito kasayang eksena. Sige lang, ituloy ninyo. Magkunwari na lang kayong wala ako rito. Tumahimik ako. Hindi ko malaman kung talagang hindi niya naiintindihan ang sitwasyon o wala lang talaga siyang pakialam na magkunwari. Ang pagpipigil ni Yara, na kanina pa sinusubok ng sobrang pagiging malapit namin ni Robin sa isa't isa, ay tuluyan ng naputol at nilamon siya ng galit. Agad niyang sinubukang tipunin ang espiritual niyang kapangyarihan para palayasin si Robin, pero walang nangyari. Umiling ako. Yara, huwag mo nang sayangin ang lakas mo. Sa lugar na ito, ganap na nasusupil ang lahat ng espiritual na kapangyarihan.
Kung hindi sana tayo nagkakaroon ng ganitong nakakailang na pag-uusap tungkol sa nakaraan nating pareho ng ayaw balikan sa harap mismo ni Robin. Kung kaya ko lang sanang palayasin ang usiserang babaeng ito na mahilig manood ng gulo, matagal na sana akong gumawa ng harang para hindi siya makarinig. Dahil kasi simula palang gamitin ni Yara ang espiritual niyang kapangyarihan. Tila naramdaman ng selyo ng landas ng pagkalimot sa damdamin ang presensyang hindi kabilang sa lugar na ito. Isang mahinang puwersa ang unti-unti nang gumagalaw sa paligid nila. Alam ni Yara na isa iyong babala. Kung hindi siya aalis agad, hindi niya kayang isipin kung ano ang magiging kapalit. Tutal, wala na siyang natitirang espiritual na kapangyarihan para protektahan ang sarili niya. Pero ayaw niyang basta na lang umalis. May naisip siya. Kinuha niya ang jade na nakasabit sa liig niya. Mabuti na lang at hindi niya iyon inilagay sa lagayang may sariling espasyo, dahil kung wala siyang espiritual na kapangyarihan, hindi niya sana iyon mabubuksan. Iniabot ni Yara sa akin ang napakagandang jade na para bang isang napakahalagang kayamanan. Tingnan mo ang napakagandang jade. Hindi ito nawala. Ibinabalik ko na ito sa iyo. Pakiusap, huwag ka nang magalit. Namula ang mga mata ko habang marahan kong hinaplos ang jade. Dama ang init at linaw na ibinubuga nito na para bang nasa tabi ko pa rin ang mga magulang ko. Pagkatapos, iniabot ko uli ang jade sa kanya. Natigilan si Yara. Kian, bakit ayaw mong kunin? Yara, noon pa man ay balak ko nang ibigay iyan sa iyo bilang regalo. Pagkatapos nito, tahakin na natin ang kanya-kanya nating landas ng payapa at huwag na tayong magkita pang muli. Hindi ko kukunin ang mga gamit mo. At hindi ko rin puputulin ang ugnayan natin. Matapos ang napakaraming taong magkasama tayo, mas naging mahalaga ka na sa akin kaysa sa sarili kong buhay. Ano man ang kailangan kong isuko, hindi ikaw ang isusuko ko. Nang makita niyang wala pa rin ni Katiting na pagbabago sa reaksyon ko, magsasalita pa sana si Yara, pero biglang may puwersang pumigil sa kanya at tuluyang nagpahinto sa katawan niya. Sa sumunod na sandali, tuluyan na siyang naglaho. Totoo nga, narating na natin ang dulo ng landas natin. Napakaraming bagay ang namamagitan sa atin, pero hindi rin naman naging kasinungalingan ang lahat ng magagandang pinagsamahan natin noon. Ayokong may mangyaring masama kay Yara. Huminahon ka, magiging maayos ang tiyahin mo. May sariling mga patakaran ang bawat lugar, at ang katotohanang gumagana ang mga patakarang iyon ay nangangahulugang pinagpapala ang mga ito ng langit na dao. Maaari mong isipin ang selyo rito bilang mismong kalooban ng langit na dao. Wala namang masamang intensyon ang tiyahin mo sa pagpunta rito. Palalayasin lang siya ng selyo, hindi siya sasaktan. Ang landas ng pagkalimot sa damdamin ay hindi talaga nangangahulugang wala ng anumang damdamin. Kian, ano ba talaga ang landas mo? Talaga bang naunawaan mo na ito? Nanatili kami ni Robin sa isang distansyang hindi masyadong malapit at hindi rin masyadong malayo. Sapat na lapit para maging pamilyar sa isa't isa, pero laging may manipis na tabing sa pagitan namin na pumipigil na lubusan kaming magkabukas. Sa kakaibang paraan, pakiramdam ko iyon ang pinakamainam na samahan para sa aming dalawa. Marami kaming napag-uusapan, marami ring nananatiling hindi sinasabi, walang pangambang pagsasamantalahan ng isa ang kahinaan ng isa, at hindi rin kailangang isakripisyo ang lahat para sa isa't isa. Ang tanging nagbago ay si Yara. Nang malaman niyang hindi siya sasaktan ng selyo sa lugar na ito, lalo siyang naging matapang sa bawat pagpunta niya rito. Araw-araw siyang pumupunta rito, nananatili ng isang oras, saka muling itinataboy palabas ng selyo. Ganoon araw-araw. Sukang-suka na ako. Nagsisimula ng gambalain ng presensya ni Yara ang pagkukultiba ko, at ang mas masama pa, wala ni isa sa amin ang may espiritual na kapangyarihan sa lugar na ito. Gusto kong maglagay ng isang hanay sa loob ng sarili kong yungib para tuluyan siyang hindi makapasok. Pero kahit iyon ay imposible. Lumipas ang isang buwan sa ganoong paraan, 3 buwan na lang ang natitira bago buksan ng Diyos ng demonyo ang hanay ng pagpipino ng demonyo. Ramdam kong manipis na harang na lang ang namamagitan sa akin at sa landas ko. Nararamdaman ko ang napakalaking kapangyarihang naghihintay sa kabilang panig, pero hindi ko iyon tuluyang maabot. Pagkalipas ng 3 araw, pagsikat ng araw, isang malinaw at malutong na tunog ang umalinggaw sa loob ng yungib. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Sa wakas, nakamit ko na ang pambihirang pagsulong. Nararamdaman kong umaapaw ang napakalaking kapangyarihan sa buong katawan ko, at ang mga labi kong ilang araw nang nananatiling mahigpit ay sa wakas ay napangiti rin. Pero bigla, nanigas ang buong katawan ko. Kung ang tunay na pagmaster sa landas ng pagkalimot sa damdamin ay nangangahulugang makontrol ang kapangyarihang ito, hindi ba't taglay din ni Robin ang kapangyarihang iyon? Matapos ang napakaraming araw na magkasama kami, kahit paano ay nakilala ko na si Robin.
Hindi siya masamang tao, medyo mapaglaro lang at mahilig mang-asar. Misteryo ang nakaraan niya at walang nakaalam kung kailan siya dumarating o umaalis. Hindi ko siya lubos na maintindihan pero alam kong hindi siya pangkaraniwan. Ang isang taong tulad niya, na nanatili rito sa loob ng napakaraming taon, imposibleng hindi pa nakamit ang pambihirang pagsulong. Gayunpaman, kahit hawak niya ang kapangyarihang iyon, ni minsan ay hindi niya ito ginamit laban sa amin ni Yara. Buong panahong iyon, nagpanggap siyang wala siyang kapangyarihan at pinaglaruan lang kaming dalawa na para bang mga pusang pinaglilibangan. Pero bukod doon, hindi ako naniniwalang wala siyang ibang dahilan. Sa ugali ni Robin, imposibleng panatilihin niya ang ganoong pagpapanggap ng napakatagal kung katuwaan lang ang pakay niya. Tumayo ako para hanapin si Robin, pero ang taong gusto kong makita ay nakatayo na sa may pintuan, nakangiti sa akin na parang wala siyang alam sa anumang nangyayari. Binabati kita sa pambihirang pagsulong mo. Ano ang pakiramdam ng magkaroon ng ganoong kapangyarihan? Wala ka bang gustong sabihin? Ano ang sasabihin ko? Gusto mo bang magsagupaan tayo, nakatatanda? Hindi na ba ako pwedeng magtanong? At sinabi ko na sa iyo, tigilan mo na ang pagtawag sa akin na nakatatanda. Nagbibiro lang naman ako. Hindi ko kailanman binalak na lokohin kayong dalawa. Hindi ko ibinaba ang espada ko. Naglaho ang ngiti ni Robin at may bahagyang bakas ng kawalan ng magawa na dumaan sa mukha niya. Dumating na. Ano ang dumating? Ang kapighatian natin. Sa mismong sandaling iyon, tila nabaluktot ang mga kulay ng mundo at nabiyak ang kalangitan, saka kaming dalawa ay sabay na hinigop habang magkaharap. Samantalang si Yara, nakararating lang sa tamang oras, ay nasaksihan ang lahat ng iyon. Nakatitig siyang dilat ang mga mata, hati sa matinding galit at dalamhati. Muli na naman, naglaho ako sa harap mismo ng mga mata niya. Pagmulat ko muli ng mga mata, nakatayo na ako sa isang mataong lansangan na puno ng tao. Wala ni isa sa kanila ang may kahit katiting na espiritual na kapangyarihan. Ibig sabihin, napunta ako sa mundo ng mga mortal. Noong higupin ako ng bitak sa kalangitan, parang may nakita akong isa pang taong nadala rin papasok. Si Yara kaya iyon? Siya lang ang maaaring iyon. Unti-unting sumakit ang ulo ko. Sapat ng masama na napadpad ako sa mundo ng mga mortal ng walang dahilan. Ngayon, narito pa si Robin na mahilig manood ng gulo at higit sa lahat, narito rin si Yara na hindi ko matakasan. Isinantabi ko ang magulong isip ko at maingat na sinuri ang paligid. Ayon sa sinabi ni Robin, ito ang dapat nakapighatian ng landas ng pagkalimot sa damdamin. Sa pamamagitan lang ng pagdaan sa pagsubok na ito ko, tunay na makakamit ang buong kapangyarihan ng landas. Pero bakit sabay kaming dumaraan ni Robin sa kapighatiang ito? Mayroon bang lihim na patakaran tungkol sa kapighatian ng landas ng pagkalimot sa damdamin na hindi ko alam? Tuluyan nang naselyuhan ang espiritual kong kapangyarihan, at maging ang katawan ko ay tila napailalim sa isang uri ng paghihigpit na wala nang pinagkaiba sa isang ordinaryong mortal. Laging mapanganib ang mga kapighatian para sa kaliwanagan. Kailangan kong maging maingat. Naglakad ako hanggang dulo ng lansangan at nakita ko ang isang malaking pulutong na nagkakagulo sa harap ng isang tindahan ng kaligrapiya at mga pinta. Binabasag at winawasak nila ang tindahan habang walang tigil ang pagmumura. Wala akong balak makialam at dumaan na lang sana, pero sa gilid ng paningin ko ay may nakita akong pamilyar na figura. Si Robin iyon. Nakaupo lang siya sa gilid. Batay sa balisang boses ng batang utusang nasa tabi niya, tila tindahan niya ang lugar na iyon, pero ang may-ari mismo ay pinanonood lang ang buong kaguluhan na parang walang pakialam. Amo, pakiusap, tumakas na po kayo. Kapag hindi pa kayo umalis ngayon, baka hindi na kayo makalabas ng buhay. Sila ay... Dahil maliwanag na may katayuan si Robin sa mundong ito, walang dahilan para isipin kong wala rin akong sariling pagkakakilanlan. Kung ganoon, sino naman ako sa buhay na ito? Tatalikod na sana ako para umalis nang tawagin ako ni Robin. Ikaw dyan, binata. Kita mo naman, walang dahilan nilang winawasak ang tindahan ko. Sa tingin mo, hindi ba dapat itong pagbayaran? Ano ba ng klaseng basura ang pintang ito? Tapos 300 tael ng pilak pa ang presyo. Bakit hindi ka nalang mang-hold up? Bigyan mo ako ng 1,000 tael ng pilak at tapos na ang usapan. Kung hindi, wag mo nang asahang mananatiling bukas ang munting tindahan mong ito. Pasaring niyang sinabi ang pagbabanta habang palihim na tumitingin ang mapag-imbot niyang mga mata sa kahera sa tabi niya. Paumanhin sa pagiging prangka ko, Ginoo. Pero hindi mo ba muna sinuri ang pintura bago mo ito binili? Ngayon lang ba naging ganyan ang kalagayan ng pinturang iyan? Maniwala ka sa akin, hindi mo kakayaning bayaran ang sisingilin ko sa iyo. Biglang nagtawanan ang mga tao, sabay-sabay na kinutya ang lalaking nagsama pa ng mga tauhan niya para manggulo.
Ang taong iyan, wala nang ibang alam kundi apihin ang mga taong marangal. Halos lahat ng walang koneksyon sa lansangang ito ay napagsamantalahan na niya kahit minsan. Kapag hindi kanya maloko, mananakot siya. Kapag hindi gumana ang pananakot, aagawin na lang niya. Talagang wala siyang hiya. Nakakahiya namang sabihing taga-Haizu rin ako kung may taong tulad niya rito. Lalong na mula sa kahihiyan ang mukha ng lalaki. Karaniwan, sapat na ang kaunting pananakot niya para kusang ibigay ng mga tao ang pera nila. Lumingon sa akin si Robin, bahagyang nakangiti ang gilid ng labi niya. Ginoo, maaari ba kitang hinga ng tulong? Magsasalita na sana ako nang may biglang sumiksik sa gitna ng mga tao, habang malakas na sumisigaw. Binatang amo! Binatang amo! Umuwi na po kayo agad. Sabi ni Ginoo, babaliin daw niya ang mga binti ninyo. Bago pa ako makapag-react, isang dalagitang may maningning na mga mata ang tumayo sa harap ko. Malalaki ang bilog niyang mga mata at halatang balisa habang nakatingin sa akin. Binatang amo, pakiusap, umuwi na po tayo. Nalaman ni Ginoo na palihim kayong lumabas. Sabi niya, babaliin daw niya ang mga binti ninyo. Pagtingin ko sa mamahalin niyang kasuotan at mga alahas, napagtanto kong hindi rin pala pangkaraniwan ang katayuan ko sa mundong ito. Magtatanong pa sana ako nang may makarinig akong may nakakilala sa akin sa gitna ng mga tao. Hindi ba iyan ang panganay na binatang amo ng tahanan ng Panginoon ng lungsod? Sigurado akong hindi ninyo alam ito. May isang beses na nagbihis siyang parang pulubi at nakaupo sa gilid ng kalsada, binigyan ko pa nga siya ng 2 tansong barya. Kapag nalaman iyon ng Panginoon ng lungsod, baka himatayin siya sa gulat. Grabe, sa ayos niyang iyan. Sino ba namang mag-aakalang siya ang panganay na binatang amo? Ha ha ha! Isipin mo, ang panganay na anak ng tahanan ng Panginoon ng lungsod, ganyan ang asal. Sa totoo lang, sino pa ba ang maglalakas loob na mag-asawa sa pamilyang iyon? Hihilahin ko na sana sa tabi ang dalagita para tanungin kung ano ang nangyayari, pero pinigilan ako ni Robin. Pala, ikaw ang panganay na anak ng Panginoon ng lungsod. Kung ganoon, ang mga taong nang aapi sa mga karaniwang mamamayan na gaya nito, hindi ba dapat silang maparusahan? Binibini, makatitiyak kayo, wala akong balak palampasin ito. Jade, magpasama ka ng mga tao at dalhin si Hugh sa mga otoridad dahil sa mga ginawa niya. Maraming salamat po, binatang amo, sa pagtulong ninyo. Ang hamak na babaeng ito ay walang maipambabayad sa kabutihan ninyo, kaya. Bago pa niya matapos ang sasabihin niya, dali-dali kong hinila si Jade palayo, bago pa may magtangkang ipasa sa amin ang sisi. Habang nasa karwahe pa uwi, inayos ko sa isip ko ang buong sitwasyon at ang pagkakakilanlan ko sa mundong ito. Simple at prangka si Jade, at wala siyang inililihim sa sarili niyang binatang amo. Bagaman nagtataka siya kung bakit maayos naman akong umalis ng bahay kaninang umaga, pero bigla na lang akong nawala ng alaala, matapat pa rin niyang sinagot ang lahat ng tanong ko. Maging kapalaran man o nagkataon lang, Kian pa rin ang pangalan ko rito. Ako ang nag-iisang anak na lalaki ng tahanan ng Panginoon ng lungsod, na labis na minamahal at inaaruga. Kadarating pa lang ng karwahe sa tarangkahan ng mansyon ng Panginoon ng lungsod, naghihintay na agad sa akin ang isang mag-asawang nasa katanghaliang gulang. Batay sa kanilang kasuotan at sa mga aliping nakapaligid sa kanila, sila ang mga magulang ko sa mundong ito. Ama, ina, nakauwi na po ako. Nakahinga ng maluwag si Inang Chen. Sa wakas, nakabalik ka na. Sa susunod na lalabas ka, sabihin mo muna sa amin ang ama mo. Basta ka na lang umalis, paano kung may dumukot sa iyo? Hindi ligtas ang mga panahon ngayon. Halika na sa loob. Nagpaluto ako ng paborito mong adobong baboy. Habang kumakain kami, walang tigil sina Amang Chen at Inang Chen sa pagsandok ng pagkain sa plato ko, na para bang natatakot silang magutom ako. Mula nang isilang ako, wala na ang tunay kong mga magulang. At kahit na naging mabuti sa akin si Yara sa lahat ng panahon, may mga bagay pa ring hindi kayang maibigay ng isang babaeng mag-isang nagpapalaki ng isang batang lalaki. Pero rito, kasama sina Amang Chen at Inang Chen, naranasan ko ang init ng pagmamahal na hindi ko pa kailanman nadama. Ito ang tunay na pagmamahal ng isang magulang sa kanyang anak. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog habang paulit-ulit kong iniisip ang hiwaga ng kapighatian. Maya-maya, may narinig akong ingay mula sa labas ng bintana. KN. Boses iyon ni Robin. Binuksan ko ang bintana, at marahang lumapag si Robin, habang kasama niyang pumasok ang amoy ng ulan sa taglagas. Bakit ka nandito, at ano ba talaga ang kapighati ang sinasabi mo? Napabuntong hininga si Robin. Hindi ba magkaibigan tayo? Wala ka man lang pakialam sa akin. Nang makita niyang wala akong anumang reaksyon, itinigil niya ang pagbibiro at naging seryoso. Noong matapos ko ang sarili kong kapighatian, hinatulan ako ng langit na daon na nabigo ako.
Hanggang ngayon, hindi ko pa rin lubusang nakokontrol ang kapangyarihan ng landas ng pagkalimot sa damdamin. Para muling sumailalim sa kapighatian, wala akong ibang magagawa kundi hintayin ang susunod na taong tatahak sa landas ng pagkalimot sa damdamin at magbubukas ng pintuan ng langit. At kapag nangyari iyon, ituturing akong kasamang kaluluwa at isasama sa kapighatian niya. Pero wala pa akong narinig na patakarang nagpapahintulot sa isang kasamang kaluluwa na sumailalim din sa kapighatian. Napakalawak at napakahiwaga ng mundo. Hindi nakatakataka ang bagay na iyan. Napaisip akong tumango, saka ko siya tinanong. Kung ganoon, ano ang naging huli mong kapighatian? Mayroon ka bang naunawaan mula roon? Ikinibit balikat ni Robin. Wala. Kung may naunawaan na ako noon, hindi na sana ako paulit-ulit na humaharap sa mga kapighatian hanggang ngayon. Ano ba ang ginawa mo para hatulan ka ng langit na daon na nabigo ka? Ganito rin ang ginawa ko ngayon. Ginugol ko ang buong buhay ko sa pagkain, pag-inom at pagsasaya, pagkatapos namatay ako at ibinalik dito. Nawalan na ako ng ganang magtanong pa. Si Robin ang klase ng taong hinding-hindi mo lubusang maunawaan. Habang nag-uusap kaming dalawa, biglang narinig ang boses ni Yara. KN. Napabuntong hininga ako. Bakit ba gustong-gusto ninyong dumaan sa bintana ko tuwing gabi? Hindi ba pwedeng sa araw na lang pag-usapan ang mga bagay-bagay? Kakarating ko lang ngayon. Hindi ko pa kabisado ang lugar na ito at ayokong magambala ang mga kasambahay. Wala akong magawa kundi buksan din ang bintana para kay Yara. Pagkapasok pa lang niya, nakita niya agad si Robin na nakahiga sa upuang pahingahan. Agad na kumunot ang noo niya. Hindi ba't hindi naaangkop para sa isang dalagang babae na narito ng ganito kagabi? Mukhang totoong nagulat si Robin. Tumaas ang isang kilay niya habang tumingin-tingin sa paligid ng silid. Itinuro niya ang sarili niya, saka si Yara. Hindi ba tiyahin ka ni Kian? Hindi mo na dapat pinakikialaman ang relasyon namin. At sa tingin mo ba may karapatan kang sermunan ako? Mapanlibak na natawa si Robin at magsasalita na sana, pero pumagit na ako sa kanilang dalawa habang napapailing. Ayaw ba talaga ninyong umalis? Kung hindi kayo aalis, lumabas na lang kayo at tigilan ninyo akong gambalain dito. Matapos na silang magbangayan ng maraming beses, alam na ni Yara kung gaano kakapal ang mukha ni Robin, kaya pinili na lang niyang huwag na itong patulan. Sa halip ay bumaling siya sa akin. May naging progreso ba ang kapighatian mo? Wala pa. Magsasalita pa sana si Yara, pero agad ko siyang pinutol. Yara, pakiusap, bumalik ka na sa makalangit na kaharian. Hindi ka naman talaga dapat sumama sa paglalakbay na ito. Kami ang kailangang humarap sa kapighatiang ito, pero iba ang sitwasyon mo. Pwede kang umalis anumang oras. Pinapaalis mo ba ako dahil sa kanya? Bawat isa ay may sarili niyang landas, Yara. Kung wala ka ng ibang sasabihin, pakiusap, huwag mo nang gambalain ang kapighatian ko. Alam na alam mo kung gaano kahalaga ang isang kapighatian. Yara, huwag mong pakialaman ang kapalaran ko. Kian, hinding-hindi kita sasaktan. Nasaktan mo na ako. Hindi ko iyon sinasadya. Hindi ang totoo, sinadya ko talaga. Pero ginawa ko iyon para sa ikabubuti mo. Gusto ko lang protektahan ang mayroon tayo. Nakatatanda mo ako. Mas malawak ang nakikita ko kaysa sa nakikita mo. Hindi ba sapat na manatili tayong pamilya sa isa't isa habang buhay? Tama. Siyempre, ituturing pa rin kitang tiyahin ko. Huwag kang mag-alala, mananatili kang tiyahin ko magpakailanman. Kian, hindi mo pa ito lubusang napag-iisipan. Babalikan kita. Pagkaalis ni Yara, hinarap ko si Robin, malamig ang ekspresyon ko. Kayong dalawa, umalis na kayo. Dinampot ni Robin ang isang panulat na balahibo ng lobo, halatang natatawa. Tapos na ba tayong mag-usap tungkol sa kapighatian? Wala namang nakatitiyak kung talagang magkaugnay ang mga kapighatian natin. At paano ka nakasisigurong konektado ang kapighatian ko sa iyo? Pagkaalis ni Robin, mag-isa akong naupo at pinag-isipan ang lahat. Ang bawat kapighati ang hinarap ko bago ko tinahak ang landas ng pagkalimot sa damdamin ay may malinaw na layunin. Pero ang landas ng pagkalimot sa damdamin, mula pa noong una akong pumasok sa lugar na iyon upang magsimulang magkultiba, wala itong ibinigay na kahit anong pahiwatig, maging sa pagkukultiba o sa kapighatian. Wala akong ibang magagawa kundi hayaan ang mga pangyayari at tahakin kung saan man ako dalhin ng mga ito. Lumipas ang 1 taon at nagsimula na akong pilitin ni na Amang Chen at Inang Chen na mag-asawa. Sa mundong ito, nagsisimula ng makipagkilala ang mga lalaki sa magiging mapapangasawa sa edad na 14 at kadalasan ay ikinakasal pagsapit ng 16. Ang sinumang hindi pa kasal pagkalampas ng 16 ay karaniwang pinaghihinalaang may kapansanan sa katawan at itinuturing na masamang palatandaan.
Malaki na ang isinugal ng mga magulang ko nang hayaan nila akong manatiling walang asawa hanggang 17. Halos bawat ilang araw ay may dumadating na matatanda ng angka ng tiyan para pilitin silang ipakasal na ako. Ayokong mailagay sa alanganin ang mga magulang ko, kaya pumayag akong makipagkita sa ilang maaaring mapangasawa. Ang una ay isang babae mula sa isang ahensya ng mga eskorta, malapad ang balikat, makapal ang baywang, at napakalaki ng pangangatawan. Sa unang pagkikita pa lang namin, tiningnan niya ako ng napakasama, na para bang may malalim kaming alitan. Pagkatapos, sinabi niyang kung gusto ko siyang mapangasawa, kailangan ko raw siyang pagbigyan ng 4 na beses bawat gabi. Tutal, medyo may edad na rin ako para sa ganitong merkado, kailangan ko sigurong magsumikap. Dahil sa sobrang pag-usisa, tinanong ko kung ano naman ang pamantayan para sa mas batang lalaki. Sa tingin niya ay napakalaking kabutihan na ang ipinakita niya nang sabihin niyang sapat na ang 3 beses bawat gabi. Agad akong tumalikod at umalis habang iwinawasiwas ang manggas ko. Bigo ang pagtatagpong iyon. Sa ikalawang pagkikita, dahil natuto na sa unang karanasan, pumili sina Amang Chen at Inang Chen ng isang dalagang mula raw sa isang marangal at disenteng pamilya sa timog. Hindi ko makita kung saan banda ang sinasabing marangal at disente. Bago pa man kami ikasal, mayroon na siyang 4 na kinakasamang lalaki, 3 sa mga iyon ang kasalo niya sa higaan, at hindi pa kasama roon ang mga karelasyon niya sa labas. Ang tinatawag nilang marangal at disenteng pamilya ay ni marangal ni disente. Bukod pa roon, humihingi pa sila ng napakalaking bigay kaya para mapangasawa ko ang anak nila. Binatang Amo Chen, ang pamilya wang namin ay isang tunay na marangal at disenteng angkan. Kung nais mong mapangasawa ang anak ng aming pamilya, natural lang na hindi maaaring tawaran ang malaking bigay kayang ito. Binibining Wang, kung tama ang alam ko, marami ka ring kinakasamang lalaki. At sa tingin mo, karapat dapat ka sa akin. Ang ikatlong mapapangasawa ay bagay na bagay sa pamilya natin. Ang bunsong anak ng isa pang Panginoon ng lungsod. Narinig kong pinalayas mo ang unang 2. Sabi nga nila, wag na tayong magpormalan sa magiging pamilya. Hindi naman ako maselan. Ibigay mo lang sa akin ang lungsod ng pamilya ninyo bilang bigay kaya at papakasalan kita. Ano sa tingin mo? Taimtim ko siyang tinanong. May iba pa bang anak ang mga magulang mo? Ako lang ang anak nila. Hindi na lang ba ikaw ang magdala ng dote? Hindi naman ako humihingi ng marami. Isang lungsod lang. Namula sa galit ang mukha ng babae. Ano sa tingin mo sa sarili mo, napakalaking biyaya? Isa ka lang matandang binata na walang gustong mag-asawa, tapos nag-inarte ka pa. Ha, gusto kong makita kung sino ang papatol sa iyo. Dahil sa walang tigil niyang pagsisermon, palihim akong lumabas ng gabing iyon, sinukluban siya ng sako, pinagbugbog, at pagkatapos ay itinanggi ang lahat. 3 sunod-sunod na pagtatangkang humanap ng mapapangasawa ang nauwi sa wala. Hindi na nga ako nakahanap ng mapapangasawa, nagkaroon pa ako ng masamang reputasyon, kaya lalo lamang nag-alala ang mga magulang ko. Medyo nahiya ako, kaya pinag-isipan kong mabuti ang pwede kong gawin, hanggang sa may bigla akong naisip. Kinabukasan, tumakbo ako sa tindahan ng mga pinta, hinila si Robin at dinala siya sa harap ng ama ko. Ama, gusto ko siyang mapangasawa. Ano ba ang nakita mo sa kanya? Gwapo siya. Napakakunot ng noo ni Amang Chen na para bang pwedeng dumapo roon ang langaw. Sinulyapan niya si Inang Chen, tahimik na hinihiling na kausapin niya ako ng maayos. Sumulyap si Inang Chen kay Robin sa kataimtim na tumango. Gwapo nga talaga siya. Hindi siya mapagkakatiwalaan. Baka lokohin ka lang niya balang araw. Magsasalita na sana ako para ipagtanggol ang sarili ko nang biglang humakbang si Robin. Dadalhin ko ang lahat ng ari-arian ko sa kasal na ito at handa akong sumunod sa anumang kondisyon o pagsubok na ipapataw ninyo. Kaya huwag po kayong mag-alala. At ganoon na lang na parang nasa ulap ang isip ko, ikinasal kaming 2. Kasabay nito, dumating ang nakapanghihilakbot na balita mula sa hangganan. Bumagsak na ang kuta ng Lu na nagbabantay sa hangganan at mabilis na sumusugod pahilaga ang hukbo ng mga barbaro. Hindi magtatagal at makararating sila rito. Para sa kaligtasan namin, palihim na pinag-usapan ni na Amang Chen at Inang Chen ang pagpapaalis sa amin ni Robin. Pero narinig ko ang lahat. Namula ang mga mata ko. Sa buong buhay ko, iyon ang unang pagkakataong tunay kong naunawaan kung ano ang ibig sabihin ng pagmamahal ng isang magulang sa anak niya, ang pag-iisip ng napakalayo para sa kinabukasan nito. Tahimik akong naupo sa isang munting pavilyon, itinaas ang ulo ko para pigilan ang pagpatak ng mga luha. Tahimik na sumunod si Robin at tumayo sa tabi ko. Makalipas ang mahabang sandali, inilabas niya ang isang panyo at marahang pinunasan ang mga luha ko, habang alanganing tinatapik ng isa niyang kamay ang likod ko. Pinunasan ko ang mga luhang patuloy na pumapatak.
Nanginginig pa rin ang boses ko. Kailangan kong protektahan ang lugar na ito. Walang sinabi si Robin. Marahan lang niyang hinawakan ang kamay ko. Humarap siya sa akin at nagtama ang aming mga mata. Mananatili ako sa tabi mo. Sa pagkakataong ito, hindi na ako umiwas ng tingin. Dumiretso ako kina Amang Chen at Inang Chen. Narinig ko ang lahat kaninang hapon. Nasa tunay na panganib ang Jingcheng ngayon. Ikaw, sino ang nagsabing makinig ka ng palihim? Wala. Ako mismo ang gumawa noon. Pinakalma ni Inang Chen si Amang Chen habang marahang tinatapik ang dibdib nito. Dahil alam mo na rin naman, hindi na namin ito itatago sa iyo. Binitiwan niya ang kamay ni Amang Chen at lumingon para kunin ang 2 balutan. Narito ang perang panglakbay, ang pahintulot sa paglalakbay, at ang mga dokumentong inihanda namin para sa inyo. Umalis na kayo papuntang Zizou. May kaibigan ang ama mo na nakatalaga roon. Hindi kayo mawawalan ng masasandalan. At kung aalis kami, paano naman kayo? Kailangan naming manatili rito at ipagtanggol ang lugar na ito. Isang buong lungsod ang umaasa sa amin. Kian, hintayin mong mahanap namin kayo ng ama mo. Kapag bumagsak ang pugad, may matitira pa bang buo sa mga itlog? Hindi natin matatakasan ito. Sa pinakamabuti, kaunting panahon lang ang maidaragdag natin. Pero gusto ko lang na mabuhay kayong dalawa. Kahit kaunting dagdag na panahon lang, napakahalaga na noon. Wala akong sinabi. Matigas lang akong nakatayo roon. Hinawakan ni Robin ang kamay ko at isinantabi ang mga balutan. Hayaan ninyo kaming manatili rito. Kahit pilitin ninyo kaming umalis, babalik din siya rito. Alam ninyong hindi ko siya mapipigilan. Masamang tiningnan ako ni Amang Chen, pero inosenteng iti lang ang isinagot ko. Sa huli, wala siyang nagawa kundi mapabuntong hininga. CJ, gawin ninyo ang gusto ninyo. Nang pumayag na si Amang Chen, araw-araw akong tumatakbo papunta sa kampo ng hukbo. Pero napagtanto kong wala pala akong gaanong maitutulong. Ibang-iba ang digmaan sa mundo ng mga mortal kaysa sa digmaan sa makalangit na kaharian. Hindi iyon ang larangang kinagalingan ko, kaya ibinuhos ko na lang ang lakas ko sa paghahanda ng mga kagamitang pandigma. Buong panahong iyon, nanatili si Robin sa tabi ko. Hindi siya kailanman nagreklamo at masipag na tumulong sa lahat ng gawain. Pagkaraan ng 1 buwang pagtulong, naihatid namin ang huling pangkat ng mga suplay pabalik sa kampo. Dumiretso ako sa silid ko at bumagsak ng nakahiga sa kama. Makalipas ang ilang sandali, may narinig akong paggalaw sa tabi ko. Marahang humiga si Robin sa tabi ko at isinandal ang ulo niya sa kamay habang nakatingin sa akin. Gusto mong pumunta sa larangan ng digmaan, hindi ba? Humarap ako sa kanya, sinalubong ang mga matang tila nakakakita hanggang sa kaibuturan ko at tumango ako ng walang pag-aalinlangan. Bigla kong napansin na ang dati niyang maningning at kumikislap na mga matang parang bulaklak ng melokoton ay ngayon ay may bahid na ng pamumula dahil sa kakulangan sa pahinga, na lalo lamang nagbigay sa kanya ng isang pagod ngunit mapang-akit na anyo. Kabog, kabog. Hindi ko alam kung kaninong puso ang napakalakas ng tibok. Akin ba? Nahulog na ba ang loob ko kay Robin, o epekto lang iyon ng pagkawala ko ng espiritual na kapangyarihan? Paano kayang tumibok ng ganoon kabilis ang puso ng isang tao? Kahit noong nasa larangan ako ng digmaan at ilang ulit ng muntik mamatay, hindi pa ito kailanman tumibok ng ganoon kalakas. Bakit ngayon pa? Sa sandaling iyon ng matinding tensyon, ipinikit ko ang mga mata ko at ibinaling ang mukha ko, tumatangging tumingin pa sa kanya. Pagkalipas ng 10 araw, umakyat ako sa pader ng lungsod kasama si Amang Chen. Malapit nang sumiklab ang digmaan. Nalampasan na ng hukbong kabalyerya mula sa hilaga ang napakaraming bundok at ilog. Dumating silang parang mga gutom na lobo, kumikislap sa pananabik sa dugo ang kanilang mga mata. Mga kapatid, sumugod. Ipakita ninyo sa mga duwag ng gitnang kapatagan kung ano ang tunay na lalaki. Ginto, kayamanan, kapangyarihan, mga babae, lahat ng iyon ay magiging inyo. Bagaman mahusay ang pagsasanay ng hukbo ng Jingcheng, hindi sila umubra sa mga mandirigmang sanay na sanay sa mga digmaan. Kulang lang talaga sila sa karanasan. Pagkatapos ng maikling sagupaan, naging isang panig na pagpatay na lang ang labanan. Makalipas ang halos 2 oras, ang hukbo ng Jingcheng ang unang nagpatunog ng hudyat ng pag-urong. Nagkataon namang napakalayo ng nilakbay ng hukbo mula sa hilaga, kaya wala na silang lakas para ipagpatuloy ang paghabol. Mapait na ngumiti si Amang Chen habang nakatingin sa lupang nababalot ng dugo sa labas ng tarangkahan. Napabuntong hininga siya. Ito na sana ang pinakamagandang pagkakataon natin, pero hindi pa rin tayo nanalo. Biglang may matalim na palasong humiwa sa hangin, diretsong tumutok sa akin. Dahil mataman niya akong binabantayan, agad na kumilos si Robin at itinulak ako pababa.
Dumaan ang palaso sa gilid ng pisngi niya at bumaon sa pader, kasabay ng mahinang ugong habang patuloy itong nanginginig. Matapos kong matiyak na hindi siya malubhang nasugatan, agad akong tumayo at lumapit sa palaso. Sinundan ko ang direksyon na pinanggalingan nito at may namataan akong pamilyar na figura sa gitna ng hukbo mula sa hilaga. Pero napakalayo nito at dahil isa na lamang akong ordinaryong mortal na wala ng espiritual na kapangyarihan, hindi ko makita kung sino iyon. Hinugot ko ang palaso at sinuri itong mabuti. May isang maliit na detalye na agad kong napansin. Ama, magpakuha po kayo ng ilang bangkay ng mga kawal mula sa hilaga. Ikinaway lang ni Amang Chen ang kamay niya at agad itong ipinagawa. Hindi na ako naghintay ng sagot at dali-dali kong dinala ang mga bangkay. May kailangan akong tiyakin. Mula sa bangkay na hindi pa tuluyang lumalamig, kumuha ako ng kaunting dugo at laman, saka maingat itong sinuri. Lumapit si Robin. Ano ang nakita mo? Sinuri rin iyon ni Robin at dumaan ang bakas ng pagkagulat sa mga mata niya. Maingat kong itinabi ang nakuha kong bahagi. Akala ko noong una, likas lang na mabangis ang mga mandirigma mula sa hilaga kaya ganoon sila lumaban. Pero paano kung may kumokontrol din sa kanila? Sunod-sunod nilang nasakop ang mga lungsod ng halos walang pahinga, pero sa labanan na ito, nakipaglaban pa rin sila ng may di pangkaraniwang sigla na para bang nawawala na sila sa katinuan. Masyado iyong kakaiba. May isa pa akong napansin. Wala silang ipinapakitang kahit katiting na senyales ng sakit. Pagtingin ko sa palaso, tuluyan ang nakumpirma ang hinala ko. Habang pinag-uusapan namin ito ni Robin, biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Yara at nadatnan kaming magkalapit na nag-uusap. Isang saglit na bakas ng galit ang dumaan sa mga mata niya bago niya agad iyon itinago. Bumalik ako sandali sa makalangit na kaharian. Pasensya na kung wala ako sa tabi mo. Ayos lang, Yara. Bumalik ka na sa makalangit na kaharian. Hindi mo man lang ba itatanong kung bakit ako bumalik? Yara, abala ako. Pakiusap, tigilan mo na ang panggugulo sa akin. Kailangan mo man ako o hindi, mananatili ako sa tabi mo. Hindi ko siya pinansin at ipinagpatuloy ko ang pag-uusap namin ni Robin tungkol sa labanan. Dumaan ang bakas ng sakit sa mga mata ni Yara, pero nanatili pa rin siyang nakatayo sa isang tabi. Walang sinumang pumansin sa kanya. Nang gabing iyon, biglang nagliwanag ang kalangitan dahil sa makapal na usok at apoy. Pag-atake ba iyon? Sabay-sabay na sinalakay ang iba't ibang lugar at kailangan agad ng mga karagdagang hukbo. Agad akong tumungo sa pinakamalapit na lugar. Ang bumungad sa akin ay nagpaliit sa mga balintataw ko. Sa likod ng hukbo mula sa hilaga ay napakaraming ahas. Gumagapang silang parang rumaragas ang alon, nagsisiksikan at nagbubuhol-buhol sa lupa, bumabaluktot sa nakapangingilabot na mga anyo sa ilalim ng liwanag ng apoy. At naroon si Blaze. Maraming kawal ang sumisigaw sa matinding sakit habang kinakagat ng mga ahas at mahigpit na pinupulupot ang mga katawan nila, sinasakal sa leeg hanggang mawalan ng buhay. Tinakpan ng napakadilim na gabi ang lahat ng kalupitan at mga hiyaw na lang ang umalinggaw sa buong kalangitan. Pagtingala ko, nakita ko si Blaze. Mula sa kampo ng kalaban, nakangisi siya sa akin ng may pagmamataas. Wala na ang dating maamo at mabait na anyo ni Blaze. Ang mukha at mga mata niya ay puno na ng lason at baliw na puot. Gusto mong protektahan ang mga taong iyan? Wawasakin ko sila para lang spitehin ka. Kung hindi ako pwedeng maging masaya, wala ring ibang magiging masaya. Bakit ikaw ang nakakakuha ng lahat ng gusto mo, samantalang ibinigay ko ang lahat pero wala akong nakuha? Kian, mamatay ka rito sa mundo ng mga mortal at huwag ka nang bumalik. Dinampot ko ang pulbos na rielgar sa baywang ko at ibinudbud iyon sa mga ahas na nakapaligid sa akin. Kaunti lang ang naging epekto nito pero nakatulong pa rin. Nang makita ng mga tao ang ginawa ko, ginaya rin nila ito. Sa kabutihang palad, nakatali pa rin si Blaze sa mga batas ng langit na dao. Mga ordinaryong ahas lang ang kaya niyang ipatawag, at sapat na ang pulbos na rielgar at matapang na alak para mapaalis ang mga ito. Biglang kumunot ang noo ni Blaze. Paano mo? Nakalimutan mo na ba? Ang palasong ipinana mo sa akin ay mailasong lihim na pamamaraan ng angkan ng Nether Serpent. Sa sandaling tumama iyon sa akin, alam ko nang ikaw ang may kagagawan, kaya maaga akong nakapaghanda. Ganoon ba kadali kong naibunyag ang sarili ko? Dapat pala inapatay na kita sa iisang palaso na iyon. Hindi ko alam kung bakit, pero napakasama ng kutob ko. Nag-alon ang manggas at buhok ni Blaze kahit walang hangin. Bahagyang kumikislap ang buong katawan niya sa dilim ng gabi. Malakas akong sumigaw sa mga kawal sa likuran ko. Lahat, umatras. Huwag ninyo siyang harapin. Sumabog ang liwanag mula kay Blaze sa lahat ng direksyon, at ang lahat ng natamaan nito ay agad na nabulok hanggang maging mga tumpok ng mga buto.
Kinagat ko ang labi ko habang tinitiis ang sakit na tumatagos hanggang sa mga buto. Walang habas kang pumapatay sa mundo ng mga mortal. Nabaliw ka na ba? Paanong hinahayaan ng langit na daw ang isang nilalang mula sa makalangit na kaharian na gumamit ng espiritual na kapangyarihan dito? Napansin ko ang manipis na puting usok na umaangat mula sa katawan ni Blaze at doon ko tuluyang naunawaan. Naging demonyo na siya. Tiyak na gumamit siya ng isang kasuklam-suklam na paraan para maghasik ng patayan sa mundo ng mga mortal. Tiningnan ko ang pagkawasak sa paligid, wala akong magawa at ang pakiramdam na wala akong magawang anuman ay nagpuno sa akin ng pagkadismaya at galit. Hindi ko pa kailanman naramdaman ang ganito. Kahit kay Blaze, matapos ang lahat ng lantaran at palihim na pang-aapi at panggugulo niya sa akin noon. Hindi ko siya kailanman kinamuhian ng ganito. Punong-puno ng puot ang puso ko na para bang may isa pang ako sa loob ko na walang tigil na sumisigaw na mamatay na si Blaze. Bakit ako tatayo lang dito habang pinapatay? Habang wala akong magawa, may isang figurang bumaba mula sa kalangitan. Dumating si Yara. Diretso siyang sumugod kay Blaze at nakipaglaban dito. Para mapanatili ang balanse ng tatlong daigdig, iisa ang batas ng langit na dao. Habang mas malakas ang isang nilalang, mas matindi ang pagpigil na ipinapatao rito sa mundo ng mga mortal. Tuluyang nasupil ang espiritual na kapangyarihan ni Yara, samantalang pinalalakas naman si Blaze ng enerhiyang demonyo. Habang naglalaban sila, paulit-ulit na napaurong si Yara. Sa huli, hiniwa niya ang balat niya gamit ang talim, pinatak ang isang patak ng dugo, mabilis na gumuhit ng isang anting-anting, saka nagluwa ng isang subo ng dugo mula sa puso niya upang piliting alisin ang pagsupil sa kanya. Pero pansamantala lang iyon. Kaya agad niyang inilayo si Blaze upang hindi na lalo pang lumawak ang pagkawasak. Pagsapit ng matapos kong gamutin ang mga sugatang kawal, nakabalik na si Yara. Sugatan din siya. Nalason siya ng kamandag ng ahas. Yara, bumalik ka na sa makalangit na kaharian at alisin mo ang lason gamit ang espiritual mong kapangyarihan. Paano mo malalaman kung hindi mo susubukan? Hindi kayang gamutin ng mga gamot na ito ang kamandag ng ahas. Hindi ko alam kung ano talaga ang binabalak niya. Ang magagawa ko lang ay subukan siyang gamutin gamit ito. Ikaw na lang ang gumamit niyan. Nakita kitang ginagamot ang mga sugat niya noong nakaraan. Bakit pwede iyon para sa kanya pero hindi para sa akin? Dahil mahal ko siya. Kung ganoon, paano naman ako? Ano ang dapat kong gawin? Hindi ba sinabi mong mahal mo ako? Pero mahal din kita. Noon lang, nang tuluyan kang mawala, ko naunawaan kung saan nanggagaling ang magulong damdaming ayaw kitang pakawalan. Pananabik pala iyon sa isang bagay na hindi ko maaaring angkinin. Masayang-masaya ako sa pagdepende mo sa akin, sa pagmamahal mo sa akin, pero natatakot akong harapin ang sarili kong ipinagbabawal na damdamin. Mahal ko, nahulog ang loob ko sa iyo. Gusto kong makasama ka habang buhay. Nagkamali ako. Pakiusap, Diyos ng digmaan, patawarin mo ako. Pakiusap. Yara, malala ang tama sa iyo ng kamandag. Kailangan mo nang bumalik at magpagaling. Nang maramdaman ni Yara ang pagtanggi ko, napuno ng pagsisisi at kawalan ng pag-asa ang mukha niya. Bakit ang sakit-sakit ng puso ko? Kung hindi ka naniniwala sa akin, noong nagtagpo ang mga kaluluwa natin, naramdaman mo dapat ang nararamdaman ko. Bawat tibok ng puso ko ay dahil sa iyo. Naalala ko ang mga damdaming minsan kong naramdaman noon at napatawa ako ng mapait at hindi makapaniwala. Yara, hindi ba iyon ay dahil magkasama kayo ni Blaze? Jesse, isang magiting na kabalyero na may magandang kasama sa kanyang mga bisig. Ano ang kinalaman yon sa akin? Paano ako magkakagusto sa kanya? Hindi siya karapat-dapat. Sa tuwing nagpapalipas siya ng gabi sa palasyo ng mga immortal, naglalagay ako ng maliit na harang at ikinukulong ko siya roon. Sa bawat gabing iyon, ikaw ang laman ng isip ko at noong gabing nalasing ako. Alam na alam ko kung sino ang hinahalikan ko. Masyado akong makasarili at duwag, natatakot akong mahalata mo ang ipinagbabawal kong damdamin. Kasinungalingan lang ang sinabi kong napagkamalan kitang ibang tao. Kasalanan ko ang lahat. Napakarami kong ipinadanas na pagdurusa sa iyo. Kian, bigyan mo ako ng pagkakataong makabawi, maaari ba? Magsimula tayong muli bilang isang bagong relasyon. Hindi ako sumagot. Iniwas ko ang tingin ko sa mga matang puno ng pag-asa at tumalikod ako upang lumabas ng tolda. Yara, pakiusap, bumalik ka na. Kapighasyan ko ito. Hindi ito kailanman naging kapighasyan mo. Bumalik ka na lang. Matapos ang hindi magandang paghihiwalay na iyon, 2 buwan ko nang hindi nakita si Yara, at lalo pang lumala ang sitwasyon sa larangan ng digmaan. Sa tulong ng mga natutuhan ko tungkol sa laso ni Blaze, nakahanap ako ng munting pag-asa.
Malinaw na nasugatan si Blaze noong huli naming laban at hindi na niya muling pinakawalan ang enerhiyang demonyo para manakit ng iba, kaya nagkaroon ako ng pagkakataong makahinga. Hindi ko na mabilang kung ilang labanan na ang napagdaanan namin. Mula sa ibabaw ng pader, minasdan ko ang tanawing parang impyerno sa ibaba. Kalahati ng mga general na dating nakatayo sa tabi ko ay wala na. At si Amang Chen ay halatang pagod na pagod na. Tuluyan ng pumuti ang buhok niya. At si Robin. Pinagtaksilan niya ako. Lumitaw siya sa hanay ng hukbo mula sa hilaga, nakatayo sa tabi ni Blaze. 2 buwan ang nakalipas, matapos ang pag-atake ni Blaze noong gabing iyon, hinanap ako ni Robin. Hindi na tayo pwedeng manatili rito. Mag-empek ka na at umalis tayo agad. Bakit? Ang tiyahin mong si Yara ang nagdala kay Blaze rito. Gumamit siya ng isang ipinagbabawal na pamamaraan na nagpapahintulot sa kanya na gumamit ng kapangyarihan sa mundo ng mga mortal. Nalaso na rin ang Panginoon ng Hilaga. Matibay na ang paniniwala nila ngayon na si Blaze ay isang Diyos ng digmaan na ipinadala ng langit. Habang lumalalim ang bisa ng lason, naging labanan na ito hanggang kamatayan. Kailangan na nating umalis ngayon. Kapag tuluyan mong inubos ang sarili mo, ang pinakamagaan na mangyayari ay urong ang antas ng iyong paglilinang, at ang pinakamasama ay mababasag ang puso ng iyong dao. Mawawala ang pagkakataon mong tahakin ang matuwid na landas, at matitira ka na lamang na isang hungkag na anino ng dati mong sarili. Hindi ako papayag. Kami ang may pananagutan sa kapahamakang ito. Kung aalis ako, ano ang mangyayari sa Jingsheng? Paano naman ang mga kawal at sibilyang narito? Ano naman ang kinalaman ng mga buhay nila sa akin? Hindi naman tayo kabilang sa mundong ito. Maaga o huli, aalis din naman tayo sa mundo ng mga mortal. Para sa mga tulad natin, ang panahong ito ay halos katumbas lang ng isang maikling pagmumuni-muni. Isa pa, kapag nakaalis na tayo, hindi na rin magsasayang ng oras si Blaze rito. Hindi ko alam kung bakit, pero pakiramdam ko iyon ang tunay na pagkatao ni Robin. Napakahusay lang talaga niyang umarte. Sobrang husay na halos makalimutan mong isa siyang tusong matandang soro. Pero nahirapan pa rin akong tanggapin iyon. Wala bang kahit kaunting katapatan sa lahat ng iyon? Umalis si Robin pagkatapos ng pag-uusap na iyon. Ang sumunod kong pagkakita sa kanya ay nasa tabi na siya ni Blaze. Sa mga sumunod na araw, tinulungan niya si Blaze laban sa akin, nagpakalat ng sama ng loob at unti-unting pinabagsak ang moral ng buong kampo. Ngayon, muli siyang nakatayo sa tabi ni Blaze, may ibinubulong na hindi ko marinig. Iniwas ko ang tingin ko at hindi na ako tumingin pa. Bigla na lang, sa gitna ng labanan, ilang kawal mula sa hilaga ang bumula ang bibig at bumagsak sa kinatatayuan nila. Namumula ang mga mata ng mga kawal ng Jingsheng habang sunod-sunod silang sumugod. Kahit tumunog na ang hudyat ng pag-urong ng hukbo mula sa hilaga, wala nang lakas ang mga kawal na nangingisa sa lupa para umatras, kaya isa-isa na lamang silang napatay. Matalim kong sinuyod ng tingin ang kampo ng kalaban. Napansin kong wala si Robin, samantalang si Blaze ay nakahandusay sa lupa, maputlang maputla ang mukha at basang-basa ng pawis. Kung hanggang ngayon ay hindi ko pa rin mahulaan ang plano ni Robin, wala na akong karapatang sabihing matalas ang isip ko. Paano niya nagawang sugatan ng ganoon kalubha si Blaze gayong isa lang siyang mortal? Mahigpit kong minatyagan si Blaze. At isa ako sa mga unang nakapansin ng puting usok na kumakalat mula sa katawan niya, napakakapal na tila may tunay itong anyo. Pero ang nakapagtataka, walang kahit sinong kawal mula sa hilaga ang natakot. Sa halip, nagningning ang mga mukha nila sa matinding pananabik. Masaya silang nagpalakpakan at nagsisigawan. Nagpakita na ang Diyos ng digmaan. Pinoprotektahan ng langit ang hilaga. Pero malinaw na ang mismong buhay nila ang nilalamon ni Blaze bilang kabayaran upang makapaglunsad ng huling desperadong pag-atake. Lumitaw si Robin sa likuran ko at tahimik na minasdan ang kaguluhan kasama ko. Habang pinagmamasdan ko ang mga taong tila bigla na lang nabaliw sa pananabik, may naramdaman akong mali. Susugod sana ako upang iligtas sina Amang Chen at Inang Chen. Napapalibutan na sila ng nagkakagulong mga tao. Pero bigla akong ikinulong ng langit na dao sa kinatatayuan ko at hindi man lang ako makagalaw. Sa halos 2 taon mula nang dumating ako rito, iyon ang unang pagkakataong malinaw kong naramdaman na ang langit na dao mismo ang gumagabay sa landas ko. Mistulang nila mo ng bulag na galit ang mga tao. May sumigaw. Dakpin sila. Wala akong nagawa kundi panoorin habang parang mga demonyo silang sumugod sa mga gwardiya ng tanggapan ng pangalawang pinuno ng lungsod. Dahil halos lahat ng kawal ay ipinadala na sa hangganan, kakaunti na lang ang natitirang gwardiya sa tahanan ng pinuno ng lungsod. Lahat ng may kakayahang lumaban ay nasa harapan na. Ang naiwan ay mga taong wala ng kakayahang ipagtanggol ang sarili nila at wala ring paraan para lumaban.
Kinalagkad sina Amang Chen at Inang Chen at itinali sa bitayan. Buong lakas kong nilabanan ang hindi nakikitang puwersang pumipigil sa akin, pero wala itong naging silbi. Wala akong magawa kundi panoorin, habang nagliliyab sa galit ang mga mata ko, nang isabit sila sa lubid at itaas ang mga sulo. Walang tigil ang pag-agos ng mga luha ko. Hindi naman kami ganoon katagal na nagsama. Kung ihahambing sa napakahabang buhay ng isang Diyos, isa lamang iyong saglit. Bakit ganoon na lang kasakit? Napabuntong hininga si Robin at naglabas ng panyo upang punasan ang mga luha ko. Tigilan mo na ang pagpupumilit. Wala itong silbi. Hindi ako pinipigilan, ibig sabihin ang langit na daw ay ang hangarin mo lang na iligtas sila ang pinipigil. Dapat alam mo na. Nakatadhana na silang mamatay sa digmaang ito. Kahit tayo, hindi natin mababago iyon. Ang dapat mong pagtuunan ngayon ay ang larangan ng digmaan. Iyon ang tunay na mahalaga. Sa ilalim ng pagkontrol ng hindi nakikitang puwersang iyon, naglakad ako patungo sa larangan ng digmaan. Patungo sa laban upang protektahan ang mga taong nasa harap at nasa likuran ko. Ang mga magulang. Ang mismong mga taong kapapatay lang ang sarili nilang mga tagapagtanggol. Dahil wala nang kumukontrol sa kanila si Blaze, naging parang grupo ng mga maisakit na lobo ang hukbo mula sa hilaga na wala ng direksyon. Patuloy na kumalat ang kamandag ng ahas ni Blaze sa mga katawan nila at wala nang natitirang mamuno sa kanila. Ang mga kawal na lubusang nalason ay pabago-bagong nanghihina at nababaliw sa marahas na pagwawala. Nagbalingan sila ng mga talim. Kahit tumayo lang at nanood ang hukbo ng Jingsheng, magpapatayan na ang hukbo mula sa hilaga bago pa sila makarating sa lungsod. Habang pinagmamasdan ang nangyayari, may isang kawal na bumulong. Parusa ito ng langit. Sa wakas, idinilat na ng langit ang mga mata nito. Patay na ang Diyos ng digmaan. Karapat-dapat lang iyan sa kanila. Nanalo tayo. Nanalo talaga tayo. Tumayo si Robin sa tabi ko. Tapos na ang lahat. Tahimik kong minasdan ang larangan ng digmaan. Sa sandaling iyon, nawala na ang pumipigil sa akin, pero huli na ang lahat. Ang pagkamatay ni na Amang Chen at Inang Chen ay isang wakas na matagal nang itinakda ng langit na dao. Humarap ako kay Robin at itinanong ang matagal nang bumabagabag sa isip ko. Ano ang ginawa mo kay Blaze? Bakit ganyan kalala ang mga sugat niya? Wala naman. Habang ipinapasok niya ang kamandag ng ahas sa mga kawal mula sa hilaga, may idinagdag lang akong kaunti. Inabot lang siya ng balik ng sarili niyang ginawa. Ano ang idinagdag mo? Hulaan mo. Bigla kong napansin na unti-unting naglalaho ang katawan ni Robin. Unti-unti itong nagiging malabo. Biglang sumikip ang dibdib ko. Maingat kong inabot ang kamay niya. Robin, anong nangyayari sa katawan mo? Si Robin, na halos kalahati na ang naging malinaw, ay ngumiti lang ng walang pag-aalala. Nilabag ko ang mga patakaran. Natural lang na may kapalit iyon. Muli na naman akong bumagsak sa kapighatiang ito ng langit. Kian, kailangan mo na akong samahan ngayon. Nang tuluyan ng maglaho ang presensya ni Robin, isang ulat mula sa kawal ang umabot sa pandinig ko. Panginoon! May balita mula sa tahanan. Isinabit na sa bitayan ang pinuno ng lungsod at ang kanyang asawa. Natapos na ang lahat sa bitayan. Nawala sa akin ang lahat. At ang natira na lang sa akin ay isang lungsod. Ito pala ang landas ng pagkaputol ng damdamin. Napakaangkop na pangalan. Tumingala ako sa unti-unting luminaw na kalangitan at sa ginintuang liwanag na bumababa mula rito. Hindi na ako lumingon pa at diretso akong humakbang papasok sa liwanag. Natapos na ang kapighatian. Bumalik ako sa makalangit na kaharian. Sa lambak ng landas ng pagkaputol ng damdamin, magkaharap kaming dalawa ni Robin. Pareho kaming walang imik. Tumalikod ako upang umalis nang marinig ko ang tamad na tinig ni Robin mula sa likuran ko. Aalis ka na lang? Ganyan na lang. May problema ba? Wala. May kung anong hindi tama. Napalingon ako nang hindi sinasadya at nakita kong patuloy na tumutulo ang dugo sa pagitan ng mga daliring nakatakip sa bibig niya. Ano ang nangyayari sa iyo? Wala. Napagod lang ako. Inabot na ako ng balik ng ginawa ko, iyon lang. Nagsisimula ng manginig ang puso ng aking dao. Mukhang hindi talaga para sa akin ang landas ng pagkaputol ng damdamin. Sayang, hindi ba? Maganda naman dito. Tayo lang dalawa. Handa kong durugin ang puso ng aking dao para sa iyo nang walang kahit katiting na pagsisisi. Binawi ko ang kamay kong naglalabas ng kapangyarihang nagpapagaling. Kung ganoon, bakit hindi humina ang kapangyarihan mo? Sa halip, lalo pa nga itong lumakas. Ang 2 taon ng kapighatian sa mundo ng mga mortal ay katumbas lamang ng 2 araw dito sa makalangit na kaharian.
Umalingaw-ngaw ang tinig ng kataas-taasang pinuno, agad akong ipinatawag sa bulwagang celestial. Pagpasok ko, nakita ko ang isang puting figurang nakaluhod sa gitna ng bulwagan, at si Yara na nakatayo sa isang tabi. Kian, napakarami mong pinagdaanan. Sisiguraduhin kong makakamit mo ang nararapat na katarungan. Maraming salamat, kataas-taasang pinuno. Ang batang Panginoon ng angka ng Nether Serpent, si Blaze, ay bumaba sa mundo ng mga mortal ng walang pahintulot, lumabag sa mga batas ng langit, pumatay ng maraming tao, nang himasok sa paglilinang ng iba, nagtangkang saktan ang isang mataas na Diyos, at tuluyang naging demonyo. Dahil sa pinagsama-samang mga kasalanang ito, hinahatulan siyang ipadala sa kaharian ng mga hayop upang magdusa sa walang katapusang siklo ng muling pagsilang. Sa takot na madamay, agad na lumuhod ang pinuno ng angkan ng Nether Serpent at hindi na nangahas pang humingi ng awa. Maraming salamat sa inyong habag, kataas-taasang pinuno. Pagkukulang ko ang hindi ko siya napalaki ng maayos. Buo kong tinatanggap ang inyong hatol. At nagpapasalamat din ako sa Diyos ng digmaan sa hindi pagsisi sa aming buong angkan. Malamig na suminghal ang kataas-taasang pinuno habang ibinabaling ang tingin kay Yara. Mataas na Diyos, Yara. Bagaman may dahilan ang ginawa mo, bumaba ka pa rin sa mundo ng mga mortal ng walang pahintulot at ikaw ang naging simula ng buong pangyayaring ito. Hinahatulan ka ng 81 hampas ng parusang kidlat. Tinatanggap mo ba ang hatol na ito? Magalang na yumuko si Yara bilang pagtanggap, saka tumalikod at naglakad palabas. Bago siya tuluyang umalis, isang huling mensahe ang ipinadala niya sa akin. Kian, hintayin mo ako. Walang emosyon kong sinabi. Kung hindi dahil sa iyo, hindi sana ako hinabol ni Blaze. Natigilan si Yara sandali, pagkatapos ay wala na siyang sinabi pa. Pagkaraan ng 3 araw, sa larangan ng digmaan ng mga Diyos at demonyo, tuluyan ko nang napagtagumpayan ang kapangyarihan ng landas ng pagkaputol ng damdamin at ganap na akong handang harapin ang Diyos ng demonyo. Nagmamadaling dumating si Yara. Hindi pa tuluyang naghihilom ang mga sugat mula sa parusang kidlat at maputla pa rin ang mukha niya. Sumama ka na sa akin. Ako na ang bahala sa Diyos ng demonyo. Hindi mo kailangang magsakripisyo ng ganito kalaki. Marahan kong inalis ang kamay niya sa pagkakahawak sa akin. Yara, ang lahat ng ginawa ko ay para lamang sa iisang layunin, ang patayin ang demonyong iyon. Kung gusto mo talaga akong tulungan, huwag mo akong hadlangan. Pero natatakot ako. Natatakot akong may mangyari sa iyo. Natatakot akong hindi ka na makabalik. Natatakot akong mailibing ka sa larangang ito ng digmaan, gaya ng nangyari sa mga magulang mo. At mas natatakot pa akong tuluyan mong tahakin ang landas ng pagkaputol ng damdamin. Wala akong naramdamang kahit katiting na pasasalamat na inaasahan niyang maramdaman ko. Kahit mag-isa akong maglakad sa gitna ng madilim na gabi, wala na iyong kinalaman sa inyo, mataas na Diyos. Unti-unting dumilim ang kalangitan habang dumarating ang Diyos ng demonyo, kasabay ng napakalawak na bugso ng ligalig na espiritual na enerhiya. Itinaas ko ang espada ko upang harapin siya, at kaming dalawa ay nanatiling nakalutang sa himpapawid, magkaharap. Ang tunay na anyo ng Diyos ng demonyo ay palaging natatakpan ng puting ulap at walang sinuman ang nakaalam ng tunay niyang mukha. Inakala ng lahat na masyado lamang siyang pangit para ipakita ang sarili niya. Ngayon, nang tuluyan ng maglaho ang ulap, isang pamilyar at kahanga-hangang mukha ang lumitaw. Kaya pala, ikaw nga. Kailan mo ako nakilala? Pagkatapos ng laban natin. Noong ginamot mo ang mga sugat ko, dala mo ang eksaktong kaparehong aura na mayroon ako. Anong aura? Ang aura ng isang mandirigmang isinilang para sa digmaan. Hahaha, tama. Kaya palagi kong sinasabing itinadhana tayong dalawa para sa isa't isa. Handa akong isuko ang sarili kong puso ng dao para sa iyo. Bakit napaka-imposibleng makasama kita? Diyos ng demonyo, ano ang karapatan mong magsalita tungkol sa puso ng dao? Dito na nagtatapos ang larong ito. Nagbanggaan silang dalawa sa himpapawid, kapwa na kulong sa isang laban na wala ni isa man ang makakatakas. Habang sa ibaba nila ay walang tigil na nagpalitan ng mga espiritual na pamamaraan ang angkan ng mga demonyo at angkan ng mga immortal sa gitna ng magulong labanan. Sa itaas ng mga ulap, pareho na kaming balot ng dugo ni Robin. Diretsong bumaon ang espada ko sa dibdib niya. Pinunit ng apoy sa talim ng espada ko ang isang malaking sugat sa dibdib ni Robin. Napadaing siya ng mahina. Mahal mo ba ako? Tama. Iyan ba ang anyo ng pagmamahal para sa iyo? Ang pagmamahal ko sa iyo ay hindi nangangahulugang hindi kita papatayin. Bago pa man ako nahulog ang loob sa iyo, itinakda ko na ang layunin kong patayin ang Diyos ng demonyo. Sayang. Isang hakbang lang ang ipinagkulang. Kian, napakarami kong pagkakataong patayin ka, pero hindi ko iyon ginawa. Hindi dahil sa awa mo kaya ito ang naging wakas ko.
Tinahak ko ang landas ng pagkaputol ng damdamin para sa iisang layunin lamang, ang patayin ka. Sandaling natigilan si Robin at naging malayo ang tingin niya. Napakatindi talaga ng tiwala mo sa sarili, hindi ba? Naniniwala kang kaya mong lipulin ang lahat ng kasamaan sa mundong ito. Ikaw at ako, pareho lang tayong kaawa-awang nilalang. Sayang. Talagang sayang. Hindi inalis ni Robin ang tingin niya sa akin. Nakatitig lang siya nang hindi kumukurap. May isang bagay kang mali. May puso talaga ako. Napatingin ako sa dibdib ni Robin, kung saan may mahinang gininto ang liwanag na kumikislap sa loob. Dahan-dahan kong hinugot ang espada ko at napatitig sa kanya nang hindi makapaniwala. Sino ang mag-aakalang ang Diyos ng demonyo na nagbukas ng hanay ng pagpipino ng demonyo, kapalit ng napakaraming espiritu ay nagtataglay pala ng 7 butas na puso? Sa unang pagkakataon, nagsimula akong pagsisihan ang ginawa ko. Ang mga pira-piraso niyang espiritual na kapangyarihan ay lumutang sa harapan ko at unti-unting naghabi ng isang pangitain, ang trahedya ng kanyang nakaraan. Lumalabas na tao talaga si Robin noong una. Ipinanganak siya sa isang mayamang pamilya. Sa edad na 5 taon, nasaksihan niya mismo kung paano pinatay ng tiyuhing pinagkakatiwalaan niya ang kanyang mga magulang. Nauwi siya sa pamamalimos at kalaunan ay inampo ng isang maliit na sekta. Ngunit pagsapit niya sa edad na 7 taon, nilipol ang sektang iyon dahil lamang sa hindi ito kumampi sa mga tinatawag na matutuwid na malalaking sekta. Muli siyang napadpad sa lansangan. Nilinlang siya, inapi at isa-isang tinalikuran ng bawat taong naging malapit sa kanya. Isang prinsesa na palihim na lumabas ng palasyo upang mamasyal ang sumagip sa kanya mula sa buhay ng pamamalimos. Pero dahil natakot itong baka may masabi siyang makasisira sa kanyang reputasyon, nilinlang siya nito papasok sa palasyo at ipinahila hanggang mamatay sa mga kabayo. 18 taong gulang pa lamang siya. Napakabata pa, pero naranasan na niya ang lahat ng pait ng mundo. At doon siya namatay. Sa takot na mabunyag ang katotohanan, ipinasiguro ng prinsesa sa isang monghe ang kanyang kaluluwa. Kahit sa kamatayan, hindi siya pinayagang makapasok sa siklo ng muling pagsilang. Pagkaraan ng 1,000 taong pagkakabihag, nilamon siya ng walang hangganang dalamhati at kawalan ng pag-asa, hanggang sa tuluyan siyang naging demonyo at unti-unting naging Diyos ng demonyo na kinatatakutan at kinamumuhian ng lahat. Napatingala ako sa kulay dugong hanay na biglang lumitaw sa kalangitan. Ang naglalahong kaluluwa ni Robin ay hinihigop papaloob dito, at naglaho rin ang pangitaing nasa harapan ko. Bigla akong natauhan. Robin, bakit kailangan mo pang magpakahirap ng ganito para buksan ang hanay ng pagpipino ng demonyo? Wala nang oras para mag-isip pa. Isinaksak ko ang punyal na matagal ko nang inihanda diretso sa sarili kong dibdib. Ginamit ko ang dugo mula sa puso ko bilang daluyan at inialay ang sarili kong katawan bilang handog. Lumabas kayo rito. Ibinuhos ko ang huling patak ng lakas ko upang tuluyang isara ang hanay ng pagpipino ng demonyo. Nang matapos ang lahat, hinayaan kong bumagsak ang sarili ko mula sa ulap. Matapos maubos ang lahat ng lakas ko, bumalot sa buong katawan ko ang pagod na tumagos hanggang sa mga buto. Wala na akong ibang hiniling kundi ang mahiga na lang at tuluyang mahulog. Ganito rin ba ang katahimikan na naramdaman mo sa sandaling namatay ka, Haven? Isang mahinang buntong hininga ang umabot sa pandinig ko. Pagkatapos, may sumalo sa bumabagsak kong katawan. Pagkaraan ng 300 taon, sa palasyo ng mga immortal, tahimik na nakaupo si Yara sa malapit habang nagbabasa. Nang marinig niya ang paggalaw mula sa higaan, agad niyang ibinaba ang aklat at nagmamadaling lumapit, nagningning sa tuwa ang mukha niya. Gising ka na? Yara, hindi mo na sana ako inalagaan. Bakit naman hindi? Matapos kang masugatan, araw-araw akong nagdasal na sana ay magising ka. Kian, alam mo ba kung gaano ako natakot? Hinanap ko ang bawat Diyos at bawat posibleng lunas, desperado akong makahanap ng paraan para maibalik ka. Pakiusap, wag mo akong itaboy ng ganito. Wag kang maging napakalamig sa akin. Yara, kung sakaling may kailangan ka balang araw, sabihin mo lang at hindi ako magdadalawang isip. Pero sa ngayon, kailangan ko nang umalis. Parang huminto ang oras. Piliting nagsalita si Yara. Sino ang pupuntahan mo? Yara, maghiwalay na lang tayo bilang magkaibigan. Parang nawala ang lahat ng lakas ni Yara. Unti-unti niyang ibinaba ang kamay niya at marahang kumaway. Sige, umalis ka na. Mag-ingat ka. Huwag mong hayaang samantalahin ka ng iba. Salamat, Yara. Umakyat siya sa pinakamataas na tore ng palasyo at pinanood akong unti-unting lumakad palabas ng kanyang nasasakupan hanggang sa tuluyan na akong nawala sa kanyang paningin. Naunawaan niyang ang 300 taong iyon na ang huli naming pagsasama.
Mula sa araw na iyon, hindi na muling magkakaroon ng lalaking maninirahan sa palasyo ng mga immortal. Balak ko sanang magpunta sa mundo ng mga mortal ng mag-isa, pero dahil nag-aalala sa akin ang guro ko, nagpumilit siyang sumama. Habang naglalakad kami sa isang kalye, may isang tagpo sa unahan ang nakatawag ng pansin ko. May isang sigana ng gugulo sa isang nagtitinda ng mga pintura. Natigilan ang guro ko. Panginoong Immortal, ang taong iyon ang muling pagkakatawang tao ng Diyos ng demonyo, ang mismong Panginoon ng mga demonyo. Kapag naipanganak na siyang muli, hindi na siya ang Diyos ng demonyo. Ibinigay ko ang lahat ng mayroon ako para maihatid siya sa kailaliman ng kabilang buhay, upang maipanganak siyang muli tulad ng iba pang kaluluwa. Ang Diyos ng demonyo ay ang Diyos ng demonyo. Si Haven ay si Haven. Patay na ang Diyos ng demonyo. Mula ngayon, si Haven na lang ang natitira. Humakbang ako pasulong at malinaw na nagsalita. Bibilhin ko ang lahat ng paninda mo. Katatapos lang ni Haven na harapin ang isang mahirap na customer nang lumingon siya at nakita ang isang kahanga-hangang lalaki na naglalakad papalapit sa kanya. Bakit? Wala namang espesyal na dahilan. Hindi ko lang matiis na makitang inaapi ang isang magandang tao. Napakurap si Haven sa gulat pagkatapos ay dahan-dahang ngumiti. Mainit at banayad ang ngiti niya at punong-puno ng damdamin ang mga mata niya. Kung ganoon, maraming salamat sa inyo, mabait na Ginoo. Kung maaari kong itanong, may asawa na ba kayo? Wala pa. Mabuti naman. Nagustuhan kita.